Katatapos lang ng serbisyo militar nitong lalaki. Matagal nang naghihintay ang kasintahan niya para makita siya. Pero oo, tama ang prioridad nitong lalaking ito. Halos hindi man lang siya tumingin sa kanya at diretsyong nilakad papunta sa kanyang kwarto dahil naghihintay sa kanya doon ang kanyang bagong gaming capsule. Bago siya pumasok sa army, siya ang numero 1 sa isang sobrang hirap na laro, yung isang laro na sa huli ay ni-shutdown. Pero ngayon, may bagong katulad na laro na inilabas at hindi na siya makapaghintay na subukan ito. Pagpasok sa mundo ng laro, isang yugto ng paggawa ng karakter ang inilunsad kaya agad niyang pinili ang isang astig na hairstyle na may gitnang bahagi at isinumite ang kanyang pangalan bilang Kaiser. Susunod, siya ay inililipat sa apokaliptikong labanan bilang bahagi ng tutorial stage. Ang graphics ng VR ay kamangha-mangha, ngunit una, kailangan ng isang armas. Kaiser pumili ng espada at nakatagpo si Charlie, ang kapitan ng kabalyero, na nagdadala sa kawal upang harapin ang laban. Maaaring maging malala ang sitwasyon at natatakot si Charlie na kung hindi nila mapipigilan ang mga halimaw, darating ang pinakamalaking sakuna. Agad silang sinalubong ng mga pana at mga halimaw na mandirigma, ngunit bago matapos ng kabalyero ang kanyang pangungusap, pumasok si Kaiser at winasak ang bawat nilalang sa paningin. Kahit nabaguhan siya sa larong ito, pinapakita niya ang galing niya sa mga hina-face na kalaban para mapabalik sila sa gubat. Sa lahat ng oras, inisip niya na baka bumaba na ang galing niya, pero pakiramdam niya ay mas magaan siya sa paa. Tinitigan siya ng kapitan ng kabalyero, binubuksan ng sistema ng pabor sa laro tulad ng dati. Lubos siyang nagtitiwala sa kanya na kahit magkasala pa ang ating binata sa puntong ito, hindi niya ito papansinin, kaya tinawag siyang Pag-ibig Max. Susunod, kailangang puksain ng isang madilim na salamangkero sa loob ng gate nang biglang maraming halimaw ang pumasok sa loob ng kastilyo. Nais ni Charlie na panatilihin ang linya at sinabihan ng bayani na itigil ang tagatawag, pinagkakatiwalaan ang kinabukasan sa ating batang lalaki. Kahit si Kaiser ay nagulat na umaatake ang kabalyero laban sa mga kalaban, samantalang dapat sana siyang tumulong sa iyo na talunin ng boss. Dapat magbago ang kanyang ugali batay sa kilos ng gumagamit, ngunit ang nakatago sa kabilang panig ng pintong ito ay tunay na malefico, sobra pa nga na pati ang sistema ay nagbababala sa kanya. Agad na nararamdaman ni Kaiser na ito ay isang nakatagong bahagi, isang sadyang nakatagong mekanismo na nangangailangan ng biglaang kondisyon upang maisakatuparan. Sa kabila ng panganib, nasa sabik siyang harapin ang nasa harap, kaya bumukas ang pinto, ngunit sa halip na isang madilim na salamangkero, isang dambuhalang nilalang ang naghihintay sa harap niya. Isang halimaw na nakatali sa mga kadena, pinapalibutan ng pulang kardinal na aura, ang demonyong dragon na may bakal na dugo ay nakatagpo ng susunod nitong biktima, habang natatakot si Kaiser na makikipaglaban siya sa isang legendary na boss agad sa simula. Ang bagong larong ito ay humiram ng ilang bagay mula sa dating Demlock. Isa sa mga inspirasyon ay ang sistema na bumubuo sa ranggo mula sa normal, bihira, kabayanihan, at alamat na kilala bilang tier system. Ang tier system ay nalalapat din sa bawat boss monster sa bawat antas at ang pinakamasarap sa kanila ay ang mga natatanging monster na may sariling pangalan na nakatalaga sa kanila. At gaya ng inyo ng hulaan, ang halimaw na ito na may nakakatakot na mukha ay isa sa mga dragon, isang boss na may tamang pangalan. Ito ay nag-iipon ng napakalakas na puwersa at sumisigaw ng isang nakabibinging presyon. Ang napakalaking pressure na ito ay nagpapahinto sa manlalaro dahilan upang maglabas ang sistema ng ilang iba't ibang screen na nagbabalita tungkol sa uri ng dragon at pati na rin sa pagbawas ng kanyang sariling kakayahan sa pisikal. Lahat ng galaw ay bumaba ng 20 hanggang 25% at sa puntong ito, nagtataka lang ang batang ito kung ano ba talaga ang ininom ng mga developer nang ilagay nila ito sa laro. Ang tanging maganda sa sobrang dambuhalang buwaya na ito ay isang kontroladong boss monster ito. Pero kahit pa, ang pagtama ng isang attack mula sa kanyang paa ay agad na pagdadala sa Shadow Realm. Si Kaiser ay naranasan na ang mga ganitong sitwasyon sa Demlock. Ang kanyang mga kalaban ay nakakatakot na mga boss monster, kaya tanging isang pagpipilian na lang ang natitira sa kanya, ang pumatay o mapatay. Pinipili ng magaling na manlalaro na ilabas ang kanyang espada at umiwas sa unang atake, isang ataking Somaire sa lupa. Lumiko siya sa kanan bago muling sumugod sa laban gamit ang malawak na saksak, binaril ang dragon ng isang uri ng dragon. Isang ikalawang sigaw ang nagpagulat sa halimaw muli. Narealize ni Kaiser na malapit na siyang matapakan, kaya tinutulan niya ang paa gamit ang isa pang sipa ng espada, ngunit tinablan siya at napalayo ng ilang talampakan mula sa impact. Sandali siyang tumingin kung gaano kalaki ang nasira niya, at mula sa 1,000,000 buhay, 120 lang ang nawala sa lalaking ito. Sa madaling salita, kailangan niyang magpakatatag o mapapadali siya sa plato. Ito ang pinakamasamang antas ng kahirapan kung isasaalang-alang ang tutorial boss sa simula pa lang. Muling sinaksak ni Kaiser ang dragon habang naaalala ang mga nakabaliw na komento na nabasa niya sa forum tungkol sa dragon na ito. Mukhang kahit ang pinakamahusay na mga manlalaro sa larong ito ay hindi pa rin nakalaban ang nilalang na ito, pero ang batang ito ay sobrang galing sa mga pagputol na ito. Mas maraming komento ang pumasok sa kanyang alaala habang ginagamit niya ang kanyang espada upang tanggihan at saktan ng dragon sa bawat pagkakataon. Kahanga-hanga, napansin din ng mga komento kung paano naibunyag ang pangalan ng species ng demonyong dragon. Iniisip ng karamihan na isang uri ng bug ito, habang ang iba ay hindi talaga ito maintindihan. Nakita mo, may isang taong sa wakas ay natalo ang tutorial boss monster sa unang pagkakataon.
Pinagsaksak ang kuko ng dragon, pinahirapan niya ang halimaw gamit ang tuloy-tuloy na pagputol. Para siyang si Levi Ackerman sa Beyblade, sinimulan niyang putulin ang buong katawan ng hayop. At tiyak, napabagsak ang dragon na nagpasikat sa kanya bilang unang tao na nakapatay sa isang legendary na boss sa tutorial. Makakatanggap siya ng gantimpala sa lalong madaling panahon. Pero sa ngayon, nakahinga ng malalim si Kaiser at pagod na galit na galit sa katigasan ng dambuhalang boss na ito. Inilalabas niya ang kanyang espada, nakatuon sa katotohanan siya ang unang manlalaro na nakapatay sa boss na mas maaga pa kaysa sa ilan sa kanyang mga dating kaibigan. Kahit sila pa rin ang naniniwala na hindi matatalo ang halimaw sa yugto ng tutorial. Pero sa ngayon, curious si Kaiser kung kamusta na ang mga kaibigan niya sa pansamantala. Bilang gantimpala, nakuha niya ang titulong unang tagapagpatay at na-unlock ang ilang katangian para sa kanyang paglalaro. Ang una ay ang dalubhasa sa armas. Ang ikalawa ay nakatagong dragon, ang ikatlo ay slayer, ang ikaapat ay hero, ang ikalimang overcome. Natugunan na ang kanilang mga kondisyon, kaya na-unlock ang mas makapangyarihang trait na tinatawag na mata ng katotohanan. At sa unang tingin pa lang, nagulat si Kaiser na nakakuha siya ng ganito karaming trait sa isang laban lang. Sa karaniwan, isang trait lang ang ibinibigay sa bawat manlalaro sa tutorial. Pag-usapan natin sandali ang mga katangian. Isa ito sa mga espesyal na sistema sa larong ito na nagkakaiba-iba mula sa iba't ibang uri tulad ng gabay at espada na maestro. Ang ilan sa mga mas mataas na antas ay nakukuha lamang batay sa performance. Sa kasalukuyan, halos doble na ang mga stats ni Kaiser. Ang mga epekto ng kanyang espada ay tumaas din kasabay ng maraming iba pang nakakatuwang mga buff. Tinitingnan niya ang espesyal na katangian na nagbibigay daan sa kanya na makita ang mga bagay na karaniwang nakatago. Ito ay isang malabong epekto, at oo, habang ang Weapon Master at Hero Slayer ay magagandang katangian sa kanilang sarili, ngunit hindi sila espesyal. Laging may ilang tao sa mga manlalaro na magkakaroon ng ganitong mga katangian. Pero pagdating sa isang natatanging kasanayan tulad ng mata ng katotohanan, ito ay kakaiba. Sa madaling salita, nanalo ang isang tao sa loto sa pagkakataong ito, nakakuha siya ng iba't ibang gantimpala at nakamit ang isang kamanghamanghang tagumpay. Kahit ang titulo na nakuha niya ay nagbibigay sa kanya ng espesyal na epekto na nagpapataas ng 10% ng damage sa mga boss na halimaw. Ngayon, pakiramdam ni Bro na nabubuhay siya sa marangyang buhay, lalo na't madalas siyang swerte sa nakaraang laro, katulad ko tuwing magbubukas ako ng kaso sa Counter-Strike. Anyway, tinitingnan niya ang pagbukas ng pinto. Ito pala si Kapitan Charlie na duguan at may pasa. Ang lalaki ay nagulat nang makita ang manlalaro at tanong niya kung nagawa talaga ni Kaiser na patayin ang mga halimaw mag-isa. Hindi maintindihan ng kapitan kung paano hindi man lang tinamaan ng malubha ang lalaking ito, kaya't nagtatanong siya kung anong klaseng player siya talaga na parang Diyos. Hindi niya pinili na sundan ang kanyang interes sa background ni Kaiser at ibinahagi kung paano karaniwang ipinapanganak ang mga bayani sa panahon ng ganap na kaguluhan, kaya ang presensya ng lalaking ito ay isang palatandaan ng pag-asa sa mundo. Nakakainip ang cheesy na usapan sa laro na ito na pinapainom sa ating binata habang ang lalaking ito ay yumuko at nakikiusap sa hero na bigyan siya ng pagkakataong maging kanyang espada. Kahit ang sistema ay nagpapaliwanag na totoo ang kanyang hangarin at magiging kasapi siya ni Kaiser dahil dito. Nalilito ang ating binata sa alok pero si Charlie ay pumanaw na sa bersyon ng laro kaya wala nang magiging espesyal na benepisyo. Tiyak na binigyang diin ng tutorial na magaganap ang pangyayaring ito sa nakaraan at inisip na isa lamang itong walang kwentang formalidad, sinabihan ni Kaiser ang kapitan na gawin niya ang anumang nais niya. Ang kanyang mga salita ay tinanggap bilang pagtanggap na nagbibigay sa kanya ng suporta ng kapitan. Ang lalaki ay ngayon matutulog ng mapayapa, umaasang mas magandang kinabukasan kasama ang bayani. Tinitingnan ni Kaiser ang mga salitang iyon habang ang sistema ay nagsasabing siya ay babalik na sa Pantheon. Lumilitaw ang isang malaking portal sa likod niya, oras na para tapusin ang tutorial stage, pero bago siya umalis, tinawag ng knight ang kanyang master at nagtatanong kung saan ang susunod nilang pupuntahan. Iniisip ito sandali, sagot ni Kaiser na pupunta sila kung saan sila kailangan dahil magulo ang mundong ito. Nasisiyahan ng kabalyero sa sagot na ito, para siyang si Bro na nagbanggit kay Socrates o kung ano paman. Anyway, nagsimula ang proseso ng paglipat sa isang 5-segundong timer, binigay ng kapitan ng isang artifact bago matapos ang countdown, at sa kanyang huling salita, ngumingiti si Charlie at nagpapasalamat sa kanyang pinuno, umaasang may kaligtasan. Agad na ibinabalik si Kaiser sa Pantheon pagkatapos ng sequence na ito, tinatanggap siya sa isang lugar kung saan pumipili ang isang manlalaro ng isang Diyos at nagsisimula ng kanilang landas para sa mga biyaya nito. Hinahangaan niya ang kilalang estruktura ng Pantheon, ngunit mas karaniwan, maaari itong ituring na karaniwang gacha room mo. Ang lugar na ito ang responsable sa pagpapaiyak at pagpapatawa sa ilang manlalaro depende sa kanilang swerte, dahil ang Diyos ng gacha ang namamahala sa kanilang swerte. Dahil isang Diyos lang ang pwedeng paglingkuran ng isang manlalaro, ayon sa kanilang landas ang napipili. Ang lahat sa larong ito ay nahahati sa mga antas, ang mga Diyos ay may sarili nilang mga tier, tulad ng kwento, bayani, at mythical. Ang mga Diyos ng kwento ay mga nilalang na naging Diyos sa pamamagitan ng mga kwento na kumalat noong sinaunang panahon. Ang mga Diyos ng hero ay yaong mga nag-ambag sa kabutihan ng sangkatauhan na nagbunsod sa kanilang pag-angat. Sa wakas, may mga mythical na Diyos, ang mga responsable sa buong mitolohiya tulad ni Zeus o Odin, mula sa kani-kanilang mitolohiya.
Asahan na, ang mga Diyos mythical ay nasa pinakamataas na antas din. Bawat lumulutang na card sa dimensyong ito ay naglalaman ng iba't ibang Diyos, kaya pinapayagan siya ng sistema na pumili ng isa. Alam niyang pangit ang swerte ng batang ito, kaya hindi niya masyadong pinapansin, pero ang pinaka nagpapasorpresa sa kanya ay isang kumikislap na gintong card sa gitna ng iba. Pinapagana niya ang kanyang mata ng katotohanan, bigla niyang naisip na magagamit niya ang kakayahang ito upang makita kung ano ang nasa likod ng anumang card. Dito nagsisimula ang tunay na kapangyarihan ng kakayahang ito dahil malalaman niya ng tunay kung aling gotcha pull ang pinakamaganda at gagamitin niya yun para sa kanyang pabor. Ang mga kapwa niya kasamahan na nagsabi sa kanya na swerte niya ay nakasakit sa kanyang damdamin dahil palagi nitong pinaparamdam sa lalaki na nalulungkot siya. Pero ngayon, nagbago na ang lahat, maaari na siyang maging isang makapangyarihang rancor. Hindi mapigilan ni Kaiser ang kanyang kasiyahan at nakangiti ng nakakatawa dahil alam niyang panalo na siya. Mula ngayon, nagpasya siyang tutukan lamang ang mga gintong card para sa kanyang sariling kapakinabangan. Kinuha niya ang unang card, nagliliwanag sa gintong kinang na may dalang isang armed sword god na si Tyr. Ito ay isang mythic na kuha, kaya iyon ang nakakatuwang bahagi, pero sa parehong oras, ang sistema ay naglalabas ng isang kakaibang mensahe. Mukhang hindi pa kwalipikado si Kaiser na maging apostol ni Tyr, kaya pinipilit siyang mag-draw ng isa pang baraha. Naiiyak si Bro, tinatanong kung bakit hindi niya maaring maging apostol sa simula pa lang. Kahit ang Diyos ng mito ay nabibigla sa pahayag na ito. Kakaibang pangyayari ito, ni minsan ay hindi niya narinig na may manlalaro na nakakaranas ng ganito. Nananatili sa kanyang alaala ang salitang sisidlan dahil karaniwang tuwing pinapatay ng spawn ng demonyong Panginoon ang isang manlalaro, naghahatid ang Diyosa ng isang pahayag sa kanila. Ang tanging problema ay, napatay ni Bro ang spawn kaya hindi na nakarating pa ang Diyosa. Sa madaling sabi, nagdusa si Bro dahil napatay niya ang tutorial boss, kaya hindi niya natanggap ang biyaya ng Diyosa. Tinitingnan ni Kaiser ang kanyang mga stats sa sistema, ngunit wala siyang nakikita. Nawala na ang bahagi ng apostol, tinuturing lang siyang isang ordinaryong manlalakbay. Nagpapahirap ito sa kanya, kaya't nag-iisip siya kung ano ang susunod niyang hakbang. Parang nakuha ni Bro ang isang Egyptian god card mula sa Yu-Gi-Oh, pero hindi na niya magawang tawagin ito ngayon. Lahat ng card ay pare-pareho ang sinasabi, dahilan para siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, biktima na naman ng kanyang malas. Hindi alam ng batang ito kung ano ang susunod niyang gagawin, dahil kahit ay delete niya ang karakter na ito at mag-restart ng laro, aabutin ito ng 2 buwan na paghihintay. Pero nangyari na ito, napalingon ang kanyang mata sa kanan, napansin ang isang kakaibang baraha na nagliliwanag ng nagngangalit na pulang enerhiya. Ang barahang ito ay kakaiba sa kanyang kabuuan dahil hindi pa niya ito naririnig kailanman. Matapos piliin ang nakatagong baraha, inilalabas niya ang nakalimutang huling adventurer, si Casher, na nakakatugon sa mga kwalifikasyon upang maging apostol ng lalaking ito. Ang mundo ni Kaiser ay nagliliwanag ng pula dahil alam niyang espesyal ang sitwasyong ito, isang nakatagong piraso na walang nakakaalam. Matapos makumpirma, idinadagdag ng sistema ang kanyang klase bilang huling adventurer sa kanyang talaan, pinapayagan siyang makatulong mula sa huling mandirigma ng sangkatauhan, sumisirit ang pulang enerhiya na paikot-ikot sa kanyang katawan, na nagbubukas ng isang natatanging kakayahan na gamitin ang mga kasanayan kahit anong klase pa ito, na sobrang lakas. Kahit alisin ang pagkakaiba sa klase, maaari ng paulit-ulit gamitin ng ating binata ang kahit anong kasanayan mula sa anumang klase, kaya niyang kunin ang lahat ng mahahalagang kasanayan na kailangan niya para bumuo ng isang espesyal na puno ng kasanayan. Salamat sa mata ng katotohanan, kaya niyang mahulaan ang mga uri ng kasanayang makukuha niya, at ang pagsasama nito sa katangian ng Weapon Master ay lalong magpapalakas sa kanya. Salamat dito, magiging isang makapangyarihang dalubhasa ang lalaking ito, ang Jack of all trades na walang kahinaan. Sa pagtapos ng proseso ng pag-unlad, plano ng sistema na ay teleport siya sa Avtartal sa 5 segundo. Masaya si Kaiser at sa wakas ay may dahilan na talaga upang magsikap sa isang laro, ngumingiti siya habang muling nag-alab ang kanyang kinabukasan bilang isang rancor. Sa Avtartal, nararating natin ang lungsod ng simula, Ard. Nagluluksa ang mga manlalaro dahil sa hindi magandang gotcha, pero ayos lang ang iba dahil hindi lang ang mga klase sa laban ang meron sa laro na ito. Ang paligid ay puno ng iba't ibang manlalaro, ngunit sa gitna nito, naroon din ang mga scout, ang mga lalaking nakasuot ng mga sexy nilang kasuotan. Sa totoo lang, naghahanap sila ng mga talented na miyembro para sa kanilang mga guild, pero sa totoo lang, itinuturing silang nakakainis. Isa sa mga scout ay nainis at gusto nang maabot ang kota niya sa pagkuha ng mga miyembro, kundi mapapagalitan siya ng boss niya, pero nakakatuwang, nakakita sila ng isang lalaki sa malayo na maaaring magustuhan nila. Sa isang tingin, iniisip nila na nagkakagulo na ang bata at wala nang silbi ang pagkuha sa kanya. Habang nilalampasan nila siya, pinagmamasdan ng batang ito ang bagong gamit na kanyang isinusuot, ang kwintas ng dugo at kasunduan. Isa itong item na pang-hero na may iba't ibang opsyon na pwedeng gamitin. Muling nararamdaman ng lalaking ito na para siyang binabaha ng swerte, sobrang ganda ng pakiramdam. Biglang lumitaw ang isang notification, ito ay isang quest para linisin ang mga goblin, ang unang misyon na kailangang harapin niya bilang isang manlalaro, ngunit hindi lang siya, lahat ay tinatawag ding talunin ang 40 goblin bilang isang hunting quest. Lahat ay sabik na sabik, habang si Hunter Dante na may bigate ay iniwan ng trabaho sa mga manlalaro para pumatay ng mga goblin para sa kanya.
Agad, ang unang instinct ng mga manlalarong ito ay tumawag ng mga kasamahan para bumuo ng mga grupo. Napansin ni Kaiser ang detalyeng ito, sa katunayan, may isang grupo na lumapit din sa kanya, nagpapahayag ng kanilang handering mag-grind hanggang level 12. May isang archer at isang mage, at mukhang chill lang sila sa kanilang mga itsura. Karaniwan, mas madali ang pangangaso kapag kasama ka sa isang grupo, at nakakatulong din ang karagdagang bonus na karanasan, kaya't mahalaga ang pakikilahok sa grupo sa larong ito. Sa ganitong pananaw, pumayag si Kaiser na sumama sa kanila na itatag ang Shield Best Party sa ilalim ng pangalan ng leader. Isa sa mga manlalaro ang nagtatanong kung fan siya ni Kaiser dahil ginamit niya ang pangalan nito, yung dating rank 1 sa Demrock noong araw. Akala nila isa siyang super fan ng ranker dahil ginamit niya ang pangalan, hindi nila alam na totoong tao kami. Parang tanungin si Michael Jackson kung siya nga si Michael Jackson. Anyway, ang grupo ay sabik ng magmadali at mag-level 12 kahit ang ating binata ay masaya nang gawin ang lahat. Pumapasok tayo agad sa kanilang misyon kung saan pinapalo ni Shield Best ang isang goblin para mapa-address ito at pagkatapos ng unang matagumpay na tama, sinabihan niya ang iba na atakihin din. Inilalabas ng archer at ng manghuhula ang kanilang mga projectile, dumaan sa kanilang kaibigan at agad na pinatay ang berdeng goblin. Nang mamatay na ang unang nilalang, natakot na ang iba, pero kahit paano ay nagpatuloy pa rin silang sumugod na parang mga tanga. Pinipilit nilang sirain ang depensa ni Shield Best habang nag-aalala ang mga kaibigan niya sa pagtanggap niya ng mabibigat na tama. Pinipilit ng leader ng koponan na agad nilang atakihin ang mga goblin habang nilalabanan sila, pero may isang pangunahing problema, pareho silang naka-cooldown. Dahil abala sila, sumugod ang ating binata mula sa itaas. Sa eksaktong sandaling yun, isang malawak na sipa ang ginawa niya, winawasak ang goblin sa isang suntok lang. Ang kanyang liksi ay sobrang galing na pati ang iba ay nagulat. Kaiser tinanim ang kanyang mga paa sa lupa bago muling sumugod sa grupo na parang missile. Binilisan niya ang pag-atake sa ilang goblin, pinatay silang lahat sabay-sabay habang nakakuha ng papuri mula sa kanyang mga kasamahan. Kahit ang leader ng grupo ay kailangang huminto sandali at pasalamatan siya sa kanyang kamanghamanghang pagganap, naniniwala na makukumpleto nila ang misyon ng mabilis. May isang maliit na problema sa unahan, isang buong grupo ng mga goblin ang dumating. Itong maliliit na berdeng kulubat ng mga gago ay nakangisi at naghihintay ng pagkakataong umatake habang hinihikayat sila ng team leader na umatras at magpahinga. Maliban na lang at hindi alam ng batang ito ang ibig sabihin yun dahil handa siyang harapin ang lahat ng panganib kaya siya'y sumugod. Nasisiyahan ng mga duwende, naniniwalang makakakuha sila ng libreng biktima habang ang lalaking ito ay sumugod sa itaas, nakatitig sa kanila na parang inkarnasyon ng isang diablo. Sa una ay tila tahimik pero biglang sumabog ang isang literal na pagsabog mula sa resulta ng laban. Binalik tayo sa usapan na minsang ibinahagi ni Kaiser sa kanyang matandang kaibigan na nagtatanong kung bakit palagi siyang sumasalubong sa pinakamahihirap na laban. Hindi naiintindihan ng batang ito ang kahulugan ng pagiging mapanganib habang ipinaliwanag ng kanyang mga kaibigan na palagi siyang unang sumasalubong sa mga laban sa boss o malalakas na halimaw. Ang nangungunang Rango ay tumugon lamang na natatalo niya pa rin ang bawat banta, hindi pinapansin ang panganib nito. Ang pagiging Padalos Dolos ay isang konsepto na hindi alam ng taong ito dahil kahit na para sa iba ay delikado ito, ang pagpapalaya ng kanilang loob na harapin ang laban sa ganitong panganib, kabaligtaran si Kaiser. Alam mo, hindi nasa panganib ang taong ito, siya ang panganib at hindi niya ito ikinukubli para ipaalam sa iyo. Palagi siyang nakikipaglaban ng maingat, alam niyang panalo siya sa bawat laban. Ang pagsabog kanina ay nangyari dahil sa isang kasanayan na tinatawag na smash na ginamit niya. Nakatama si Kaiser ng critical hit sa mga berdeng goblin at hindi sa Spider-Man-kind. Sa natitirang isang nakakatakot na madilim na goblin, bumalik si Kaiser upang tutukan ng pangunahing banta, alam na mas mainam na unahin ng mga kalaban na may distansya. Sa kanyang pagbagsak, pinutol niya ang ilang armado na mandirigma sa daan. Inilalabas ng madilim na goblin ang laso nitong proyektil upang subukang pabagalin siya, ngunit agad na pinapagana ng lalaking ito ang kanyang katangian na overcome upang malampasan ang kanyang mga hangganan. Pinapalakas nito ang kanyang mga pakiramdam, kaya't naipapakita niya ng maayos ang pagtutok na nagdudulot ng pagkabigla sa goblin gamit ang kanyang reflex. At saka, agad niyang tinapos ang buhay nito bago humarap sa isa pang goblin sa harap at nalutas din ito. Binabalanse ni Kaiser ang tama at matatag na naghahatid ng magandang saksak, pinapatay ang halimaw. Nag-activate ang epekto ng katangian na Weapon Master na nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang kasanayang tinatawag na Exploit Weakness. Masaya ang ating binata sa kanyang progreso, kinukuha ang maikling tibak at itinapon ito sa mata ng duwende, nagdulot ng kritikal na tama. Ang mga duwende sa paligid ay nagsusuntukan sa kanya. Isa sa kanila ang umatake sa kanya gamit ang bat, pinatigil ni Kaiser ito, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na magamit din ang espesyal na kakayahan ng armas. Gamit ang parehong bat, pumapasok ang lalaking ito sa Asian Parent Mode sa kanyang mga kalaban. Una niyang itinapon ang kalas sa lalamunan ng halimaw bago siya sumuntok sa mukha nito gamit ang bat, pinapantay ito sa face. Ang kasanayan sa kanyang sandata ay tumataas habang tumataas ang antas nito. Sa ngayon, maayos ang takbo ng mga bagay para sa kanila. Nais niyang matutunan ng mga kasanayan ng walang limitasyon, ngunit hindi niya akalain na maaari rin niyang gamitin ang mga ito agad sa laban. Kahit pagod na siya, masaya pa rin siyang marating ang antas na ito.
Pero habang siya ay nasa sabik, ang mga nanonood sa kanya ay nagdududa na parang nanonood sila ng isang panaginip. Hindi maipaliwanag ng leader ng koponan kung paano nagawa ng isang manlalaro ang isang bagay na kahit ang mga bihasang grupo ay hindi magawa laban sa isang pangkat ng mga goblin. Ang taong ito ay nasa ibang antas sa pagtanggap ng banta tulad niyan at nagsisimula ng maging malinaw ang pangalang Kaiser. Shieldbest talaga namang nagtataka kung siya nga ba ang parehong tao noong araw pero ayaw niyang tanggapin ang nakakatawang katotohanan iyon. Matapos lahat, ang parehong henyo na galit ay nawala sa mundo ng 2 buong taon. Hindi pwedeng siya pa rin ang nagpakita sa kanyang party, di ba? Iyan ang palagay niya, pero nagtatanong na, sino ba talaga itong lalaking ito sa simula pa lang? Sa ngayon, para siyang Yandir, sobrang obsessed sa kanyang ranking sa hinaharap, iniisip ni Shieldbest na talagang baliw na ang lalaking ito. Nababalik sa kanyang ulirat, nakikita ni Kaiser ang unti-unting nawawalang bangkay at naisip na parehong mawawala ang kutsilyo at baseball bat dahil bahagi sila ng kalaban. Sa kabila nito, nakagawa siya ng marami sa pamamagitan ng paglampas sa mga limitasyon ng armas, kaya masaya siya. Binubuksan niya ang window ng estado, tinitingnan ng kanyang antas at mga estadistika. Mula sa isang panghuhuli, tumaas siya ng 3 antas na sapat na. Kahit na may access siya sa lahat ng armas, mahal ni Kaiser ang kanyang espada at balak niyang ilaan ang kanyang mga puntos sa lakas at liksi. Nakasecure ang iba pang mga stats sa pamamagitan ng kanyang mga item at trait buffs, kaya chill lang siya. Sa gitna ng kanyang pagdiriwang, dumating ang kanyang mga bagong kaibigan para gawing glaze siya dahil sobrang galing niya sa laro. Shieldbest siya ang nagsisilbing tunay na Kaiser habang hindi maipaliwanag ng iba kung bakit muling gustong maglaro ng laro ang legendary Rancor. Gayunpaman, ang kanyang mga kasanayan ay pinakamahusay sa pinakamahusay kaya hindi imposible na paniwalaan nila ang katotohanan. Habang nag-aaway sila, ang tanging naiisip ni Kaiser ay kung paano siya talaga ang tunay na Kaiser. Sa kanilang pagtataka, tinanong nila kung ginamit niya ang isang mythic na Diyos para sa kanyang pinsala na sinagot niya ng magalang na salamat sa kanyang mga katangian at titulo. Nabibigla sila nang marinig na nakakuha siya ng magagandang kagamitan at nagtatanong kung balak niyang maging isang tunay na Rancor. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa grupo at iminungkahi ni Shieldbest na mag-hunting pa sila habang napuno na ang kanilang stamina. Handa na ang iba na makipaglaban at ayos lang din kay Kaiser. Sa katunayan, mas naging kumpiyansa at umaasa pa nga ang grupo niya sa kanyang ambag. Ngunit sa kanilang mga usapan, ang naaalala lang niya ay ang mga salita ng dati niyang grupo. Lahat sila gusto siyang hayaan na siyang humawak sa raid, pero naaalala niya ang karanasang ito ng positibo at nagtatanong kung ano na ang ginagawa ng kanyang mga dating kaibigan. Biglang, may lumabas na urgent na quest na isang mini-boss monster quest. Inaasahan na papatayin ng grupo ang mutant goblin ng walang takdang oras na nagpagulat kay Kaiser. Pagkatapos ay lumilipat ang kwento sa pasukan ng kuweba kung saan magkasama ang buong grupo. Sa wakas ay narating na nila upang harapin ang mutant goblin at tapusin ang misyon. Palaging nagrereklamo ang Archer at Mage kung gaano sila kabado ngayon kahit na lahat sila ay nagsumikap na at umakyat na sa level 9 habang papunta dito ng walang pag-aatubili. Ngunit, nauunawaan ng ating bayani kung saan nagmumula ang pagkabalisa na ito dahil ang dungeon na kanilang papasukin ay kilala bilang Newbie Slayer sa mga manlalaro. Naalala ni Kaiser ang mga nabasang pagsusuri kung saan paulit-ulit na nagsasalita at nagpapanik ang mga tao tungkol sa kung paano malalampasan ang dungeon na ito nang hindi pa ulit-ulit na mamamatay sa bawat subok. Bukod dito, halos garantisadong may mamamatay sa kanilang unang subok. Dahil dito, nakakuha ang dungeon ng ilang palayaw kabilang na ang libingan ni Arda sa mga manlalaro. Habang pumasok na ang koponan, patuloy na iniisip ni Kaiser ang sobrang hirap ng lugar na ito at kung paano nito kailangan ng napaka-espesipikong paraan ng pagtutulungan kung nais nitong malagpasan ng maayos. Habang lumalalim ang grupo, patuloy nilang sinasabi na dapat ipagbawal na ang ganitong lugar at alisin sa laro. Matapos marinig ang lahat ng negatibong komento, sinubukan ni Shieldbest na pasiglahin ang kanyang koponan sa pamamagitan ng pagpapaalala na wala silang ibang pagpipilian kundi talunin ang dungeon na ito kung nais nilang makakuha ng ticket para makalahok sa mas mataas na antas ng raid. Tulad ng mga kumpanya na mas gusto ang may karanasang intern kaysa sa mga baguhan, sinusunod din ng mga guild sa larong ito ang parehong prinsipyo at dahil dito, ang paglampas sa dungeon na ito ay nagiging obligado kung nais nilang magkaroon ng tunay na pagkakataon na makasali sa isang maayos na guild o grupo. Pati ang laro ay may mahigpit na mga patakaran upang matiyak na walang makakalusot at ang progreso ng bawat manlalaro ay itinatala sa isang kakaibang aklat ng mga pakikipagsapalaran, kaya't walang sino man ang pwedeng magsinungaling tungkol sa paglilinis ng dungeon nang hindi ito ginagawa mismo. Naiintindihan ni Kaiser na sa ngayon kailangan niyang matiyak na malalagpasan niya ang dungeon na ito kung gusto niyang magkaroon ng pagkakataon na makasali sa boss raid sa susunod na lungsod. Ang boss sa loob ng dungeon na ito ay si Ard at habang posible namang magpatuloy nang hindi siya natalo dito, hindi papayagan ng boss sa susunod na lungsod na magpatuloy ang sinuman maliban kung mapapatay siya. Dahil dyan, alam ni Kaiser na kailangan niyang patunayan na kaya niyang makasali sa isang tunay na guild. Malapit nang marating ng grupo ang pinto at sa likod nito naghihintay ang kilalang Ard. Malinaw na ipinapakita ng panel ng laro na hindi hihigit sa 4 na tao ang pwedeng pumasok at lahat sila ay kailangang nasa antas na 10 pababa na tugma sa kanilang koponan. Tinanong ni Kaiser ang grupo kung handa na silang lahat at agad namang sinabing handa na siya at ilang beses nang pinag-aralan ang estratehiya ng higit sa 10 beses. Pinakamahusay na shield ng leader ang nag-activate ng misyon at lahat ay tinanggap ito ng walang pag-aatubili.
Babukas ang pinto at pumasok sila sa tirahan ng goblin na mandirigmang si Ard habang naghahanda si Kaiser na muling makipagsabayan dahil matagal na mula nang huli siyang magpakitang gilas. Sa sandaling iyon, lumitaw ang pangunahing halimaw na may nakakalitong ngiti sa mukha niya. Mayroon siyang 20,000 hit points at umungal habang naghahanda na durugin ang grupo ng mga adventurer na nagpasimuno sa kanyang paggising. Nababalisa si Yubang sa pakiramdam ng lahat at nag-aalangan niyang itanong kung laro pa rin ba ito o kung napunta siya sa ibang mundo sa pamamagitan ng isekai. Kaiser ay sigaw sa lahat na mag-ingat habang papalapit ng diretso ang boss sa kanila. Tumingin si Shield kay Kaiser at naisip na kahit gaano pa siya kalakas, hindi niya kayang protektahan silang lahat ng sabay-sabay. Mabilis siyang umusad, itinaas ang kanyang kalasag, at sinabihan ng iba na umatras habang naghahanda siyang tanggapin ang buong lakas ng pagbomba ng boss. Natutunan niyang patahimikin ang boss at sinabihan ng lahat na samantalahin ang pagkakataon at saktan ito ng buong lakas. Ngunit mabilis na nakabawi si Ard, ang goblin, at muling umatake. Inihahampas nito ang espada, ngunit naisasalba muli ng tank ang kanyang shield habang pinapagana ang kanyang katangian na proteksyon na nagpapataas ng depensa at buhay hanggat nananatili sa likod niya ang mga kasamahan niya. Nakikita si Kaiser na palipad-lipad habang walang pake na pinaputol ulit ang goblin. Sumisigaw ang goblin at umatras. Pinakamahusay na tinitingnan ng shield ang monster na may ngiti, naisip na makakalusot sila sa phase 1 ng walang problema. Bigla, sigaw ni Aim for the Head na nagsasabi sa kanya na paparating na ang pattern. Hindi makapaniwala ang Shield sa naririnig niya dahil sa naaalala niya, kailangang bawasan ang buhay ng goblin hanggang kalahati para mag-trigger yon. Ngunit nagulat siya nang makita ang halimaw at mapagtanto na natupad na ang kondisyon. Bigla namang sumugod ang ating bayani at pinutol ang kamay ng goblin. Ngumiti siya at sinabing tapos na niya ang pattern. Pagkatapos, lumilipat ang kwento sa nakaraan kung saan nakikipanayam si Kaiser. Tinanong siya ng babae tungkol sa lihim sa likod ng tagumpay ng kanyang grupo dahil napapasa nila ang mga boss at dungeon na sobrang hirap i-handle. Sagot ng ating bayani na walang pake na sinasabi na nakatuon lang sila sa kanilang lakas. Naalala ng tagapanayam ang komposisyon ng grupo na may 4 na papel kabilang ang tank, DPS, healer, at support. Sinasabi niya na parang kulang ang grupo ni Kaiser sa tank at tinatanong kung paano pa rin posible ang mga raid nang walang ito. Inamin ni Kaiser na ang mga tank ay mahalagang bahagi ng anumang grupo, lalo na kapag kailangang pigilan ang pattern ng boss. Gayunpaman, inihahayag niya at ikinagulat ang babae sa pagsasabing siya ang mismo ang nangangasiwa niyon. Bumabalik sa kasalukuyan, umiiyak sa sakit si Ard matapos maistorbo ang pattern nito at maputulan ng braso. Hindi makapaniwala si Shield best sa nakikita niya dahil ayon sa kanyang alam kahit ang mga tank ay mahihirapang putulin ang pattern ng boss. Dito, ang attacker ng team ay gumagawa ng himala, nagagawa ang hindi niya magagawa sa isang sipa lang. Muling bumalik si Ard, ang goblin, upang atakehin ngunit muli siyang pinutol ni Kaiser ng madali. Natuwa ang taga-baril at itinuro na ang atake ng tagapagsimula ng grupo ay nakatuon lamang sa mahahalagang bahagi. Sa puntong ito, naantala na ni Kaiser ang isa pang pattern at ang boss ay may halos 1/4 na lamang ng HP nito. Pinaputukan ni Shield best ang team na maghanda para sa susunod na phase 2. Handa na ang mangkukulam at ang taga-baril dahil ayaw nilang hayaan si Kaiser na kunin ang lahat ng atensyon. Pagkatapos, ipinapakita ng mutant na goblin na mandirigma ang kanyang katangian at pumasok sa berserk na estado. Inaasahan na ito ng ating binata at naaalala niya na bawat boss ay may kanya-kanyang kakayahan. Naalala niya na ang Ard ng goblin ay binigyan ng 2 kakayahan ng laro na kilala bilang 007 Bang. Ang unang katangian nito ay naglalagay ng debuff sa koponan ng kalaban kapag ito ay nataman ng pisikal na pinsala ng 4 na beses o higit pa. Ang ikalawang katangian naman ay nagpapahintulot dito na i-reflect ang magic na pinsala kapag ito ay ginamit ng 3 o higit pang beses. Bukod dito, binabawasan din ng epekto ng berserk ang kanilang bilis ng 4%. Nagreklamo ang Archer tungkol sa debuff at sinasabi na palaging masisira ang boss na ito sa bawat segundong lumilipas kahit na halos wala naman itong nagagawa sa laban na ito. Sa kabilang banda, hindi naapektuhan si Kaiser ng kahit anong debuff na ito. Pinapayagan siya ng kanyang katangian na baliwalain ang berserk effect ng tuluyan, kaya't natuwa siya. Habang nagbibigay si Shield best ng utos na umiwas sa mga atake at mag-focus muna sa pag-iwas, may ibang plano si Kaiser. Ibinubunyag niya ang kanyang balak na putulin na lang ang monster at umaatake siya ng diretso. Ard ay sumusugod na parang may pag-asa siyang manalo at gaya ng inaasahan, sobrang lakas ng MC at pinutol niya ang halimaw na para bang napakadali lang. Samantala, hindi pa rin maintindihan ng Archer at Mage kung bakit hindi apektado si Kaiser ng mga debuff. Kahit si Shield best ay sumuko na sa ideya na matalo sa laban na ito, tumingin siya kay Kaiser ng may gulat at nagtataka pa rin kung siya nga ba ang Kaiser mula sa mga alamat. Sa puntong ito, 3 lang silang nanunood habang patuloy na umiikot si Kaiser ng kanyang espada sa goblin. Sa gitna ng laban, naabot ng ating bayani ang antas na 10 at tumaas ang kanyang kasanayan sa pagsasanib ng espada sa antas na 7. Dahil dito, ang kanyang pinsala gamit ang espada ay tumaas ng 7%. Sumugod siya sa goblin para sa isang pinal na atake at biglang lumitaw sa harap nito, pinutol ito sa gitna. Sa ganitong paraan, ipinagbibigay alam sa kanila ng sistema ng laro na natalo na si Ard, ang mutant goblin na mandirigma, at nalinis na ang dungeon. Sa halip na magdiwang, ang pinakamahusay na tagapagtanggol ay nananatiling malayo sa kanyang mga iniisip, sinusubukang alamin kung ang taong nasa harap nila ay talaga bang ang legendary na Kaiser mismo at hindi isang peke lang.
Nang marinig ito, ang dalawa pang natigil sa gulat. Pagkatapos, sinabihan sila ng sistema ng laro na kanilang binasag ang record at nakuha ang unang pwesto sa ranggo ng limitasyon sa oras. Ibinibigay ang mga gantimpala batay sa ambag at gaya ng inaasahan, si Kaiser ang nanguna sa koponan. Tumatanggap siya ng pulang leader top at maraming iba pang gamit ng goblin na malamang hindi niya magagamit. Bukod pa rito, nakuha rin niya ang titulo ng trono ng time attack na nagpapataas ng kanyang speed stat ng 10%. Nakatayo si Kaiser ng buong pagmamalaki habang muling nagliliwanag ang kanyang pangalan. Tinitingnan nila ang kanilang mga screen ng sistema, sobrang excited ang lahat sa mga patak ng Diyos na nakuha nila. Nagsimula ang Archer at ang Mage na kantahin ang papuri sa ating bayani pero simpleng umingiti lang siya bilang tugon. Shield, nauna nang nagsalita na may nakaluhod na buntot, hinihiling na tingnan niya ang pangalan sa listahan ng rango. Dahil siya ang leader, lumalabas ang pangalan niya sa screen. Humihingi siya ng paumanhin na hindi naisip na palitan ng pangalan bago pumasok sa dungeon. Napapansin ni Kaiser at naisip na ang pagkakaroon ng pangalan sa rango, lalo na ang una, ay isang malaking bagay talaga. May pagkakataon pang mapasama sa top 10 guilds dahil sa ganitong tagumpay. Kahit na ito ay isang dungeon para sa mga baguhan, nagawa pa rin nilang agawin ang atensyon mula sa nangungunang manlalaro, bumabalik sa grupo, muli pang humihingi ng paumanhin ang tank at nag-aalok na magbayad para mapawi ang pagkakamaling iyon. Ngunit ang ating binata ay ngumingiti lang at agad na nagpapatawad dahil normal lang naman ang mga ganitong bagay. Automatic na near-record ng computer ang pangalan ng leader kapag pumasok sa dungeon at hindi niya inasahan na makakakuha rin ng unang pwesto. Sa loob, natuwa siya dahil maaaring maging mahirap ang maging nasa spotlight. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay dito ay ang gantimpala, ang set ng mandirigma. Kahit na nag-iiba ang grado, isa ito sa mga pinakamagandang item na maaari mong makuha dito. Dahil nakuha niya talaga ang mga piraso mula sa bawat antas, iniisip ng ating bayani na walang paraan na masisira ng pangalan sa rango ang kanyang mod. Nakikita ang pinaliwang ngiti sa mukha ni Kaiser, tinatanong ng tank kung okay lang talaga ito. Tinutulungan lang niya ito, sinasabing mag-relax muna sila. Pagkatapos, nagsimula ang grupo na magpanggap na magaling sa kanya dahil sa pagiging mapagbigay niya hanggang sa ideklara ng sistema na malapit nang isara ang dungeon. Shieldbest sinabi sa kanyang kasamang Archer na noong una ay inakala niyang sobra-sobra ang mga balita tungkol kay Kaiser. Ngunit ngayon, lubos na niyang naiintindihan kung anong uri ng dakilang tao talaga siya. Napansin ng ating binata na nakatayo pa rin ang grupo doon at tinanong kung gusto nilang manatili sa dungeon. Napatigil sila sa kanilang mga iniisip at agad na tumakbo papunta sa portal. Pagbalik nila sa Nayon, nagtungo sila sa Alchemist sa likod na eskinita. Pumasok ang grupo sa tindahan, ngunit nagulat sila sa kakaibang itsura nito mula sa loob. Napansin ni Kaiser ang nakatakip na tao sa likod ng counter at naisip na siya ay tinawag sa Alchemist. Nakita ang kanyang masamang mod, nagsimula ng mag-alinlangan ang lahat tungkol sa misyon. Nagsimula na silang pagtawanan ng Alchemist, tinatanong kung sumuko na sila at pinaalalahanan na kailangan pa niya ng maraming dugo para sa kanyang pananaliksik. Pagkatapos, binato ng ating binata ang vial ng dugo sa counter, na labis siyang nagulat dahil hindi pa nga umabot ng 40 minuto. Nang makita ang kumpiyansang itsura ng grupo, nagsimulang manginginig ang Alchemist na parang batang babae. Ipinapalam ng sistema kay Kaiser na nakatanggap siya ng ilang ginto at isang pilak na singsing na gawa ng lalaking iyon. Dahil dyan, natapos ang misyon at maaari na silang lahat na pumunta sa pangunahing kontinente. Nagsimula ang lahat na magdiwang ng sobra, parang nanalo sa loto o kung ano paman. Pagkatapos ay lumabas ang isang bagong abiso sa screen na nakatanggap din si Kaiser ng isang espesyal na regalo mula kay Kolda. Itinatago niya ito para sa huli at sa halip ay binubuksan ang gantimpala na tiket ng mababang antas na kasanayan. Nagsisimula ang screen na maglabas ng kakaibang liwanag at lumalabas ang mga baraha na pumupuno sa kwarto. Gamit ang kanyang Eye of Truth, napagtanto niya na karamihan sa mga baraha ay pangkaraniwan lang. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kakayahan na Charging Slash, yung ginamit niya nung nasa Demrock siya. Naalala ni Kaiser na ang ticket na lottery ay nagbibigay ng isang kakayahan mula karaniwan hanggang sa legendary. Bigla na lamang, may lumabas na mensahe na magsasara ang sistema sa ilang segundo. Nagulat ng husto ang ating bayani. Nakalimutan niya totally ang limitasyon sa oras na pumipigil sa user na maadik sa laro o magutom hanggang sa mamatay. Hindi makapaniwala si Kaiser na 10 oras na ang lumipas. Tinitingnan niya ang mga baraha, mabilis niyang inaayos ang mga ito habang nagsisimula ang countdown ng sistema. Sa pagpindot niya sa screen, pinipilit ng sistema na isara ang laro. Sa totoong buhay, sandali siyang humihinga upang may proseso ang nangyari bago sumigaw sa inis na para bang sinuntok sa pagitan ng mga binti. Kinabukasan, nakapagpahinga siya at nagpa siya muling pumasok sa makina. Pagpasok niya online, ang unang ginawa niya ay buksan ang sistema na naaalala na nakakita siya ng gintong liwanag. Bumaba ang kanyang mod nang makita na hindi legendary ang card at naisip na unti-unting nauubos ang kanyang swerte. Nagulat siya nang makita na sa halip ay nakuha niya ang kakayahang backstab. Ang sobrang lakas na kasanayang ito ang dahilan kung bakit iwasan ng maraming malayo ang manlalaro na makipagbakbakan sa mga assassin. Kahit gaano pa nila kagustong umiwas, pinapayagan ng kasanayan na ito ang assassin na mabilis na makalapit. Nagsimula si Kaiser nang umiti ng parang baliw nang mapagtanto niyang nakuha niya ang kasanayan kahit hindi siya isang assassin. Kung makakakuha pa siya ng ilang pang sobrang lakas na kasanayan tulad nito, magiging tuluyang hindi mapipigilan siya. Biglang dumaan ang isang wannabe hotshot, pinapakita sa kanyang girlfriend na siya ay isang pro player.
Nang mapansin ng magkaibigan ang kakaibang itsura ng ating binata, nagpanik sila at nagbago ng buong ugali. Sa wakas, nakalabas na sa mundo ng pantasya, nagpa siya si Kaiser na isuot ang mga kagamitan na nakuha niya. Suot ang bagong kasuotan, naisip niya na panahon na para pumunta sa pangunahing kontinente. Habang lumalabas ang portal, naaalala niya na hindi man lang siya nakapagpaalam sa tropa na kasama niya. Bagamat nagsimula na siyang makaramdam ng pagiging komportable kasama nila, naniniwala siyang ito ay tadhana at sa wakas ay pumasok na siya. Sa pagpasok sa lore mode, masaya ang lahat ng mga manlalarong nakaligtas mula sa Ard na pumasok na sa pangunahing kontinente. Hindi tulad ng panimulang lugar na nahahati sa mga server batay sa bansa, dito pwedeng magtagpo ang mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang unang simula sa paglalakbay ay ang lungsod ng Raven. Habang papasok ang ating binata sa lungsod, ilang gabi ng biyahe sa gate, may dinadala silang kriminal. Ibinabalita ng sistema na may mga bagong lugar at trabaho na bukas na, ngunit natapos na ang kanyang proteksyon bilang baguhan. Nang makita ang mga mensahe ng pagtanggap, naisip ni Kaiser na may dahilan kung bakit nangunguna ang laro na ito. Isang palakaibigan na NPC na Fatso ang lumitaw at nag-alok sa kanya ng libreng serbesa, may iba pang mga naglalabas din na nag-aalok ng libreng bagay na nagpalito sa kanya sa pag-iisip. Pagkatapos ay nagawang makaalis siya sa kanyang pag-iisip, sinasabi sa sarili na magagawa niya ang lahat ng ito mamaya. Iniangat ang mga braso, iniisip kung saan siya pupunta para manghuli ngayon. Ilang sandali ang lumipas, abala siya sa pagpatay ng mga monster sa labas ng lungsod. Ang set ng mandirigma ay nagbibigay sa kanya ng dagdag na damage laban sa mga goblin pati na rin ng mga broken power buffs. Gamit ang kanyang kakayahang rushing slash, mabilis siyang dumaan sa mga monster, pinapakinabangan silang parang mincemeat. Higit pa rito, sa bawat monster na kanyang natalo, lalong lumalakas ang kanyang greatsword. Ang armas ay sadyang napakalakas mula pa noong simula, ngunit ang patuloy nitong paglakas ay labis siyang ikinatuwa. Nang makita ang kanyang screen ng kakayahan, naisip niya na malapit na rin ang susunod na antas. Bigla niyang na-activate ang Eye of Truth at nakita niya ang isang taong nakatago sa gitna ng mga bushes. Nagsimula siyang manginig sa takot habang iniisip na nakakuha siya ng jackpot. Hindi na makapaghintay pa, sumugod siya gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit madali siyang na-block ni Kaiser sa kanyang atake. Sa wakas, natanggal ang maskara at tinitigan siya ng may nakakatakot na aura ang ating binata. Tumakbo palayo ang lalaki sa takot at sumigaw sa mga goons niya na atakihin na. Biglang pumutok ang isang archer ng mga pana kay Kaiser, ngunit tinangay ang mga ito na parang mga papel na bola. Isa pang lalaking may kalasag ang sumugod sa kanya, ngunit napigilan ang atake niya na parang isang karaniwang tao lang. Pagkatapos, pinutol ng ating binata ang katawan ng tulisan habang napagtanto ng dalawa pa na mali ang kanilang pinili na kalaban. Agad na tumakbo ang duwag na mamamatay tao pero hindi siya nakalayo nang lumitaw si Kaiser sa harap niya, tinatanong kung nawala na ang mga magulang ng maliit na bata. Naalala ni Kaiser kung paano rin nagkaroon ng mga player killers sa nakaraang laro. Karamihan sa mga laro ay meron ito. Kahit ang King of Games na Sword Art Online ay dating may mga ganitong pangkat ng mga duwag na magnanakaw o kaya ay ginagawa lang ito para sa kasiyahan sa pagpatay sa iba. Sa larong ito na Go-US, tinatawag nila silang Noob Hunters sa halip na Player Killers o PK. Bumabalik ang kwento sa laro kung saan nakatayo ang ating bayani sa harap ng manok na halos mapamura na sa takot. Nalilito ang Noob PK kung paano nagamit ng isang halatang ordinaryong mandirigmang may espada ang isang backstab na karaniwang para sa isang assassin, ngunit bago niya maunawaan ang misteryo sa likod nito, pinatay na rin ang batang assassin. Pinapatay din ni Kaiser ang kanyang mga kasama na may mga nakakatawang pangalan tulad ng Not Your Mom. Sa halip na ituring si Kaiser bilang isang kriminal at pagbawalan siya, natuklasan ng AI ng laro na ang ginawa niya ay para lamang sa sariling depensa. Gayunpaman, matapos makipaglaban sa mga noob killer na ito, naalala ng ating bayani ang mga mabubuting kaibigan na nakuha niya sa Arda. Pagkatapos ay inilalagay niya ang kanyang mga gamit upang maiwasan ng mas maraming atensyon mula sa ibang mga pumatay ng manlalaro at nagtutungo upang tapusin ang iba pang mga misyon. Sa isang iglap, natapos ng lalaki ang maraming misyon at umakyat sa level 17, binuksan ang kanlurang pinto para sa kanya. Kaiser agad na pumasok sa pinto at pumasok sa kagubatan sa kanluran ng Raven. Sa kanyang pagpunta dito, pinayuhan pa siya ng mga NPC tungkol sa kung gaano kapanganib ang lugar na ito at kailangang tumakbo siya agad kung mapadpad siya malapit dito. Naiintindihan ng ating bayani na ang nakakaubos na atmosfera dito ay nagmumula sa makapal na kagubatan at sa mga dambuhalang insekto na nagkakalat, kasama na ang mga goblin na nagbabalak ng mga ambush. Sa kanyang nalaman, napakahirap nitong pasukin at nagtakda na ang mga manlalaro ng patakaran na ang sino mang pumasok ay dapat may kasamang 3 tao. Dahil dito, puno ang lugar sa harap ng kanlurang pinto ng mga tao na naghahanap ng iba upang makumpleto ang kanilang grupo at may pagkakataon silang makaligtas sa nakakatakot na lugar na ito. Habang ang iba ay naghahanap ng mga attacker at tank, ang iba naman ay naghahanap ng mga healer. Gayunpaman, ang mga tagapagpagaling ay isang klase na karamihan sa mga tao ay iniisip na mas mabuting iwasan dahil sa kanilang nakaka-boring at napakahirap na pag-level up. Kapag nag-iisa si Kaiser, tinutukso siya ng mga tao na isang tambak na walang kwentang taluna na hindi makahanap ng sasama sa kanya habang ang ating bayani ay tahimik na humihinga ng may kasiyahan. Doon, sa makapal na kagubatan, madali siyang umaabante, nilalampasan ng mga goblin na nabibiktima ng kanilang sariling mga biglaang atake.
Akala ng isang goblin na swerte siya ngayon at sumugod pero nabigo siyang tamaan at agad na napabagsak. Isang archer na goblin ang tumutok sa kawawang bata, ngunit naunahan siya ni Kaiser at itinapon ang kanyang malaking espada, pinutol ang itaas na bahagi ng katawan nito. Nang mawala ang kanyang espada at ang mga epekto nito, akala ng mga goblin ay may pagkakataon na sila. Gayunpaman, may suporta ang batang alamat dahil mabilis niyang isinusuot ang isang palakol at ginagamitan ng backstab para pabagsakin sila gamit ang pababang sipa. Mabilis niyang nilalampasan ng mga goblin isa-isa at tumaas pa ang antas ng kanyang kasanayan sa paghahampas ng palakol. Matapos niyang tapusin ang misyon sa mga goblin, nakaramdam siya ng kung anong paparating mula sa likod at natuklasan ng isang malaking centipede na papasok para punan ang tiyan nito. Lumipad ang mga ibon mula sa mga puno dahil sa biglaang kaguluhan. Tumatalon si Kaiser sa hangin habang sumusunod ang unang centipede, sumisigaw ng matinding sigaw at ibinabato ang buong katawan upang maghatid ng isang malakas na suntok. Malakas ang tama ng centipede at napalipad ito, ngunit sa sandaling iyon ay muling bumalik ito upang maghiganti. Agad na nakipagsagupaan ang ating bayani at naisalba ang sarili. Sa parehong oras, nagpakita siya ng isang pang-atak na palakol sa kaliwang kamay habang napapansin kung gaano kapangit ang itsura ng nilalang ng malapitan. Isang mabigat na sipa mula sa espada ay pinutol ang mga mandibles ng centipede at dalawang karagdagang suntok mula sa kanyang espada ang sapat na upang tuluyang mapalaya siya sa halimaw. Tumaas si Kaiser ng dalawang antas at ipinapakita ng kanyang screen ng stats na tumaas siya. Sabi niya sa sarili na hindi biro ang pag-level up pero sa ngayon ay maayos naman ang takbo nito para sa kanya. Matapos malagpasan ang karamihan sa mga available na misyon, ang kanyang atensyon ay napunta sa isang karaniwang misyon sa mga misyon sa Westgate. Inutusan siya na hanapin at kunin ang nawalang pendant ng isang babae, kaya naghanda na siya dahil alam na niya kung nasaan ito. Sa kanyang daan, sinalubong siya ng iba pang mga adventurer, lahat nakapila at naghihintay ng kanilang turn. Agad na nakikilala ni Kaiser ang isang puno bilang lugar kung saan dapat lumitaw ang pendant. Samantala, sa likod, nagrereklamo at nagbubuntong hininga ang mga tao tungkol sa haba ng pila at kung gaano sila katagal maghihintay. Sa gitna ng bulungan, naririnig niya ang usapan tungkol sa utos ng pagbitay sa mga nang-uuyam. Nag-aaway ang mga lalaki na marahil karapat-dapat ang mamamatay tao dahil sa kanyang kapabayaan at isa pa sa kanila ang nabanggit na ang pangalan ng lalaki ay Kaiser. Maraming alarma ang sumabog sa isipan ng ating bayani habang napapansin niyang may mali. Nagpapatuloy ang mga lalaki sa pag-uusap, sinasabing ginamit daw ng ating bayani ang pagpatay sa likod na hindi naman nila maintindihan ng lubusan. Sa tingin niya, walang sino man ang dapat maniwala sa ganitong kabali-balang teorya, ngunit ang usapan ay sapat na upang mapanatili niyang nakatago muna ang kanyang pagkatao. Naiintindihan niya na ang isang swordsman na gumagamit ng kasanayan ng assassin ay hindi karaniwan, at ang pagkakaroon ng 6 na katangian ay mas bihira pa. Hindi magpapahinga ang mga guilds at susubukan nilang kunin siya sa sandaling malaman nila ang tungkol sa kanya. Gayunpaman, mayroon pa ring mga psychopaths na mas gustong pumatay ng ganitong bihirang talento, lalo na kung sila ay mga nangungunang kasapi ng guild mula sa Demrock. Ang kanilang tanging alituntunin ay makuha o sirain ang mga bagay na hindi maabot. Inaalis niya ang pendant mula sa puno at pinaalalahanan ang sarili na masyadong maaga pa para sa anumang padalos-dalos na hakbang. Malapit sa kanluraning pinto, nakangiti si Camila habang tinatanggap ang kanyang pendant at nagpapasalamat sa ating bayani sa pagtulong sa kanya. Nakatanggap si Kaiser ng isang ginto, ilang puntos ng XP, at isang regalo mula kay Camila. Sa parehong oras, umakyat siya sa antas 20 at nakakuha ng tiket para sa skill draw bilang gantimpala. Binanggit ni Camila na ang pendant ang kanyang pinakamatinding yaman, ngunit handa siyang ibigay ito kay Kaiser bilang gantimpala. Salamat sa kanya at sinabing huwag na itong mawala pa ulit. Muling nagpapasalamat si Camila, at habang siya ay ngumingiti, umaaktibo ang max affinity ability ng ating bayani, dahilan upang biglang tumaas ang affinity ni Camila. Nabigla si Kaiser sa biglaang pagtaas at naisip niya na siguro'y tumaas ito ng sobra dahil siya ay isang batang babae. Agad niyang naisip na harapin ang susunod na misyon ng hindi nag-aatubili. Kailangan niyang sakupin ang dungeon sa labas ng kanlurang gate, at dahil ang gantimpala ay isang tiket, hindi niya talaga pwedeng palampasin ang pagkakataon. Sa parehong oras, naaalala niya na may 2 dungeon sa labas ng kanlurang pinto. Isa ay tahanan ng mga pinuno ng goblin at ang isa ay pugad ng mga langgam. Isinasaalang-alang ang kanyang mga stats bilang isang mandirigma, nagpasya siyang habulin ang mga goblin, ngunit pareho pa rin, nangangailangan ng 2 dungeon ng isang grupo upang masimulan ang misyon. Alam ng ating bayani na hindi pa niya maaaring ipakita ang kanyang tunay na kakayahan, kaya't dahan-dahan siyang lumalapit sa dungeon nang hindi mapapansin. Lahat ng mga adventurer ay nagkakagulo, desperadong naghahanap ng isang mage na level 20 sa kaliwa at kanan. Samantala, ang mga kolektor ng kagamitan at tagapag-ayos ng armas ay nagsisigawan din, pinapalaki ang gulo at ginagawang mas masikip ang buong lugar na parang pamilihan. Nabigla ang ating bayani nang makita ang mga manlalarang nakatuon sa paggawa na nagtipon sa dungeon, napapansin na ang mga magnanakaw at mga optimistang walang ulo ang unang tinanggihan. Sa parehong oras, ang mga tao ay nagsusumamong sumama sa kanilang grupo na parang mga langgam na nakikiusap sa mga mago.
Naalala ng ating bayani na ang hierarchy sa laro ay nakabase sa kakayahan ng bawat karakter laban sa mga mob boss, kaya't halos Diyos-Diyosan ang mga mages dito sa dungeon na ito. Naisip din niya na halos walang silbi ang mga swordsmen dito pero bigla na lang may tumawag sa kanya mula sa likod. Lumingon siya at nakita ang isang manlalaro na nag-aanyaya na sumama sa kanilang grupo kung mag-isa pa siya. Tinitingnan ni Kaiser kung alam nilang isa lamang siyang mababang ranggong swordsman at inaamin nilang alam na alam nila. Ipinaliwanag nilang nagre-raid lang sila sa dungeon para sa isang quest at kailangan nila ng isang random na kasali. Nagsususpecha ang ating bayani pero nagpasya siyang makisali na lang. Tinatanggap niya at ipinapadala sa kanya ng manlalaro ang imbitasyon sa pamamagitan ng screen ng sistema. Sa sandaling tiningnan niya ang kanilang mga stats, naging malinaw sa kanya na alam ng mga taong ito kung sino talaga siya. Bumalik sa ilang minuto ang nakalipas, napansin nila siyang nakatayo ng kakaiba sa karamihan, marahil dahil sa makulay na pulang set ng armor ng mandirigmang iyon. Karaniwang hindi naglalakad ang mga baguhan na nakasuot ng ganito, kaya nagkaroon si Bastard Sword ng isang nakakatakot na ideya na akma sa kanyang username. Ang grupo ay diretso sa lungga ng Goblin Chief na may mataas na antas, umaasa sa ilang mga siga upang bahagyang magliwanag sa madilim na mga tunnel. Nagsimula ang pagbagsak nang mapabagsak nila ang unang pulang Goblin Scout nang walang masyadong pagsisikap. Lumitaw ang isang abiso mula sa sistema na nagsasabi na ngayon ay alam na ng pinuno ang kanilang presensya. Ang leader ng grupo at ang tank ay nagpapakitang macho, ipinapakita ang kanilang mataas na antas. Tuwang-tuwa ang ating binata sa kanilang maayos na pagtutulungan at malakas na damage output. Di nagtagal, nagpapadala ang pinuno ng goblin ng mga karagdagang tauhan para harapin ang mga hindi inaasahang bisita. Biglang sumulpot ang daang nakasilip na pulang mata sa dilim at nanginginig ang mga pader habang papalapit ang isang karamihan. Biglang nagpakitang gilas ang grupo, tinanong si Kaiser kung gusto niyang harapin ang alon mismo. Nangakong papasok sila kung sakaling sumabli. Sinasabi ng batang mangkukulam na ito ang perpektong pagkakataon upang subukan ang kanilang pagtutulungan. Nangangako siyang sasalo siya sa tuwing siya ay magkakaproblema. Nakikita ni Kaiser ang mga babala sa bawat sulok ngunit hindi siya takot na umatras. Sumugod siya ng diretso sa karamihan ng mga goblin gamit ang malinis na paghampas, hinahati ang mga leeg na pula na parang nag-insayo ng pagputol ng manekan. Nakumpirma ang hinala ng leader. Ang mga batikang instinct sa laban ni Kaiser ay nagsasabi na siya ang veteran, ibig sabihin siya ang hinahanap nila. Sinasabi ng mapagpanggap na leader sa kanyang tank na suriin ang kakayahan ng bagong Solta na tahimik namang sinasagot ng lalaki na tiyak na hindi sila pangalawang klase. Malinaw na may matalim na instinct si Kaiser sa pag-iwas at mabilis niyang natatarget ang mahahalagang puntos para sa isang mahusay na tagapagbitaw ng espada. Ngunit, may sinasabi ang lalaki tungkol sa kanya na hindi tugma. Sinasabi niya na hindi pa rin siya nasa antas kung saan dapat matalo ng isang batikang pro tulad ni Assassin Boy 69. Mabilis si Kaiser para sa kanyang rango, oo, pero ang mga assassin ay ibang klase talaga. Sa lihim at lason sa kanilang kagamitan, isa ito sa mga pinakamalupit na klase sa PvP. Kahit manalo sa laban na 3 laban sa isa nang hindi napapagod. Pagod na sa masyadong pag-iisip, sinabihan na sila ng batang mangkukulam na mag-relax na. Ang layunin nila ay itapon siya sa isang hukay, kaya halos hindi na mahalaga ang mga detalye. Nang marinig yun, binigyan ng leader ang tank ng Senadorias na pwedeng simulan na ang plano ng tahimik. Unti-unting lumalapit ang tatlo mula sa likod, nagkukunwaring dumadagdag lang ng suporta. Samantala, nananatiling alert si Kaiser sa lahat ng nangyayari sa paligid niya, kahit pa nagpuputol siya ng mga goblin na parang kahoy na nasusunog. Pinupuri siya ng kanyang mga kasamahan, sinasabing kumpiyansa silang kaya niyang solohin ang buong dungeon gamit ang galing niya sa espada. Ngumingiti ng malawak ang ating binata at saglit na sinasabi na hindi naman sila masama. Pinipilit siyang pasalamatan ng tank, sinasabi sa leader na nakakita sila ng isang tunay na gamer na karapat dapat igalang. Pero si Kaiser ay hindi tipo ng tao na magpapababa sa murang papuri. Sa kanyang isipan, may dalawang dahilan lang kung bakit siya itinapon sa ganitong kalaking grupo ng mga halimaw. Maaaring ginamit siya bilang panakot, planong kunin ang kanyang mga nakaw pagkatapos niyang mamatay. Pero sa ngayon, parang hindi pa sila handang pumutok. Iminumungkahi ng leader na magpatuloy sila sa pag-usad. Hindi ito dahil sa kabaitan, kundi dahil naghihintay siya ng tamang pagkakataon na magiging pinakasimple siyang burahin. Ang grupo ay paulit-ulit na nilalampasan ng mga alon ng mga halimaw, ngunit sa kabila nito, parang palaging hindi maabot ng mage girl ang tama niyang tira sa kanya. Pinagsabihan siya ng leader dahil sa pangit niyang pagtutok at walang hiya niyang sinisisi ang mga goblin na pumasok sa linya ng kanyang baril. Tatlo nilang kabawbawan ay pagod na, iniisip na sobrang swerte ni Kaiser. Samantala, totoong nagugulat siya kung gaano kahina ang kanyang pagtama kahit na halos ibinibigay niya sa kanya ang malilinis na pagkakataon. Nakarating na sila sa kwarto ng boss, kaya ito na ang kanilang huling pagkakataon. Dahan daw ang bumubukas ang malaking pintuan at isang mabigat na aura ang lumalabas. Dalawang piling goblin na sundalo ang sumusugod bilang personal na seguridad ng pinuno, handang durugin ang mga pumasok. Inutusan ng leader si Kaiser na harapin sila habang inaasikaso nila ang isang mahalagang bagay. Sa kanilang gulat, bigla siyang nawala sa paningin at ang mga piling sundalo ay nagsimulang magmarcha papunta sa kanila. Sinigaw ng tangke na dapat naisip na ng maliit na tikling na daga ang buong plano nila. Nakatingin sa unahan, sigaw ng batang mangkukulam na mag-focus na lang sa mga kalaban kaysa magpanik. Nang marinig yun, pilit nilang pinipigilan ang mga goblin at sigaw sa kanya na sunugin sila bago pa sila mapantay.
Nagsisimula ang batang babae magbato ng fireball pero biglang huminto nang may isang dambuhalang bato na sumugod diretso sa kanyang mukha. Halos makaiwas siya sa gilid. Natatakot ang batang babae nang makita niya ang malakas na nilalang na nagbitaw nito. Ang pinuno ng goblin na may diabetes at doble ang baba na katulad kay Donald Trump ay lumabas na may sigaw na yayanig sa buong silid. Bumaling ang tank sa kanya, tinatanong kung gaano siya katagal magpapalipas ng oras na nag-iisip, ngunit ang batang mangkukulam ay mukhang mapaatla na para bang nakita niya ang anghel ng kamatayan. Muling nagpakilala si Kaiser, magalang na tinatanong ang kanyang mga kaibigan kung sila ay malalapit na kaibigan ni Assassin Boy. Nabibigla at napipilitan, binibitawan niya ang katotohanan ngunit nakikiusap sa kanya na tulungan muna silang tapusin ang dungeon bago sila mag-ayos ng anumang personal na bagay. Sa katunayan, halos imposibleng malinis ang isang dungeon tulad nito ng mag-isa. Tumango si Kaiser at aminin na, sa lohikal na pananaw, tama siya. Nakapagpahinga siya ng sandaling hininga, akala niya ay nagkaroon na siya ng katinoan hanggang sa isang 2 talampakang tibak ang sumalpok sa kanyang dibdib kung saan dati ang kanyang puso. Sa pahayag na iyon, malinaw na ipinapakita ni Kaiser na wala siyang interes sa lohikal na pagpipilian. Habang abala pa ang dalawa sa pakikipaglaban sa mga elite na goblin, tahimik na tinanggap ni Kaiser ang notifikasyon ng gantimpala sa pagpatay sa isang masamang tao. Natutuwa siyang makita na naging perpekto ang kanyang plano. Nang dumating ang mga piling sundalo, ginamit niya ang backstab sa isang bangkay malapit dito. Pinapayagan siya ng kakayahan ng assassin na maglaho ng hayagan ng walang nakapansin. Pagkatapos noon, nagkubli lang siya at naghintay na maabala ang tatlo sa laban. Tumingin sa kanya ng walang paniniwala ang pinuno, nagtatanong kung tuluyan na niyang nawala ang kanyang katinoan. Siguradong hindi niya seryosong balak silang isama sa pagbagsak niya. Tahimik na sinasabi ni Kaiser na hulaan ang kanyang personal na moto na ikinainis ng lalaking hindi naman interesado sa palaisipan. Pagkatapos ay inilabas niya ang isang balisong na kamakailan lang niyang nakuha at malinaw na binigkas ito. Hindi siya nakikipagtulungan sa mga parasitang nagsisinungaling sa likod. Napapailing ang panga ng leader nang makilala niya ang balisong. Pag-aari ito ni Assassin Boy 69 pero ngayon ay nasa kamay ni Kaiser. Ngumiti ng malapad ang ating binata at naiintriga na makita na kilala ng lalaki ang gamit ng kanyang kaibigan. Higit pa sa gulat, nalilito ang leader kung bakit isang swordsman ang may dalang dagger. Isang balisong sa kamay ng isang gumagamit ng malaking espada ay parang isang unggoy na may screwdriver. Pagkatapos ay tinanong ng leader kung paano plano ni Kaiser na mag-isa sa dungeon matapos niyang mapatay ang 2 tao na maaaring makatulong sa kanya. Ang pagtutol ng Goblin Chief sa pisikal na pinsala ay sobra sa katotohanan. Hindi niya kayang pababain ito gamit ang maliit na kutsilyo kahit gaano pa siya katagal mag-swing. Pero si Kaiser, tumango lang at sinabing napakasimple lang ng kanyang estratehiya. Ang mga epekto tulad ng pagdurugo ay hindi itinuturing na pisikal na pinsala at iyon ang kanyang gintong tiket sa isang madaling panalo. Pinipigilan siya ng leader at sinabing hindi pwedeng mag-isa lang ang bleed para talunin ang isang mataas na antas na boss. Ngumingiti na parang alam niya ang hindi nila alam, mahinahong ipinaliwanag ni Kaiser na hindi siya gumagamit ng murang epekto ng pagdurugo. Sa sumunod na segundo, pinapanood siya ng leader na mawala upang muling lumitaw ilang talampakan ang layo. Bago pa niya may proseso ang nangyari, bumaba ng husto ang kanyang kalusugan. Napakalaki ng agwat ng stats nila ni Kaiser. Mas malaki ang agwat ng stats, mas lumalakas ang kanyang pagdurugo. Parehong bigla ang nagsusuka ng nakakatakot na dami ng choking ang elite soldier at ang leader ng grupo, habang sinasaway ng leader ang hanggal na disenyo ng laro na nagpaparusa sa kanya dahil lang sa mas mataas niyang stats. Hindi naman gaano kalaki ang agwat ng antas nila. 4 na antas lang ang pagitan nila. Para maabot ang ganitong kalakas ang pagdurugo, kailangan may nakatagong salik pa. Tahimik na pinapanood ni Kaiser ang resulta ng kanyang nagawang kasanayan na may kasiyahan. Sa papel, ito ay isang karaniwang gotcha skill na may antas na 20. Ang hindi niya inaasahan, gayunpaman, ay ang bihirang kondisyon na nakakabit dito na nagpapahintulot sa epekto na mag-ipon. Ang pag-iipon ng mga epekto ng estado ay hindi karaniwang pangyayari sa karamihan ng mga laro, ngunit sadyang may tamang kombinasyon si Kaiser ng mga kasanayan at armas upang maparami ang damage output ng pagdurugo. Hindi maipaliwanag ng maayos, tinawag niyang peke ang mga hack. Sa huling hininga niya, tinawag niyang isang maruming manderaya si Kaiser. Nakakatuwang irony mula sa isang manlalarang pumatay na si Loki na nagngangalang Bastard Sword. Nakita ang pagbagsak ng kanyang leader, sumisigaw ang tank ng pangalan ng kanyang kaibigan sa matinding takot. Ang kanyang ekspresyon ang nagsasabi ng lahat. Sa wakas ay naintindihan niya na nakipag-away siya sa maling tao at ngayon ay nasa gitna siya ng gulo. Dapat walang mali ang plano. Sa halip, ang mga kasamahan niya ang nakahandusay na malamig sa sahig ng dungeon. Nadadama siya ng huli na hindi sila ang mga mangangaso. Si Kaiser ang nagdadala sa kanila mula pa sa simula, parang isang puppeteer na kumokontrol sa kanila. Pagkatapos mapagtanto ng tank na kailangan niyang tumakbo, tapos na ang lahat. Bumagsak ang mga mabigat na nakasuot ng armor na parang mga sako ng patatas matapos ang isang malinis na hiwa mula sa kanyang tibak. Nanghihina siyang bumalik sa kanyang mga tuhod sa kabila ng pagdurugo, ngunit halos hindi siya makaligtas ng ilang segundo bago tuluyang mapatay. Sa ganitong paraan, pinapalayas ang ating binata ang mga mapanlinlang na manlalaro pati na rin ang mga piling goblin na sundalo. Ang punong goblin, na tahimik na nanonood mula sa gilid sa buong oras na ito, biglang naaalala na isa rin siya sa kasali sa laban na ito. Nang makita ang pagbagsak ng kanyang mga pinakamatapat na gwardya, sumigaw ng galit ang boss.
Isang hininga si Kaiser, naaalala na may galit na mataba pang natitira na kailangang harapin. Dahil nandito na siya, naisip niyang mas mainam na magpakasaya muna. Tumalo ng boss mula sa itaas, sinubukang durugin siya gamit ang bigat ng 100 Cybertrucks. Hindi pa ito na-activate ang pisikal na resistensya nito, kaya ang malinis na sipa sa mukha ay nagtulak sa napakalaking banta na umatras. Nasaktan at nahihiya, nilalabas nito ang sariling depensa at binabawasan ang lahat ng papasok na pisikal na pinsala halos wala. Walang pag-aatubili, muling ginamit ni Kaiser ang kanyang kakayahan bilang magnanakaw at inatake ang boss mula sa iba't ibang anggulo. Tulad ng dati, pumuputok ang dugo mula sa Goblin Chief na parang butas sa water balloon. Ang nilalang ay umiikot ng galit na galit matapos makita na kalahati ng kanyang buhay ay nawala sa isang atake. Nagtagpo ang kanilang mga mata kay Kaiser na may matalim na titig na parang mamamatay salot na nagtutukoy kung aling hayop ang susunod na iluluto sa ihawan. Biglang nawala ang galit ng Goblin Chief. Sa isang panginginig na sigaw, ito ay humarap at tumakbo. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, ang boss ay umatras mula sa sariling laban. Binubuksan ng ating batang lalaki ang agwat gamit ang backstab habang tinitingnan pabalik ng goblin. Akala nitong nakatakas na. Ngunit nang ibaling niya ang doble nitong baba pabalik sa harap, natagpuan niya ang tagapagpataw na ilang pulgada na lang mula sa mock-atas nitong leeg, handang gawing pork chop. Ipinapahayag ng sistema ang kanyang tagumpay at naakyat na rin siya sa antas. Nakuha pa niya ang masamang pawis na sinturon ng pinuno pero masaya siya dahil matagal na niyang hinahanap yon. Iniisip ng ating bayani na kaya niyang makuha ang isang ranggo dito rin pero walang takdang oras kaya't iniwan na lang niya ang paksa. Medyo nakakaapekto ito sa kanya pero pagkatapos ay nagtuon siya sa lahat ng magagandang gantimpala dito. Nang kunin niya ang kalasag, napagtanto niyang ginastos ng mga goons ang isang malaking halaga para sa kanilang kagamitan. Kahit ang espada ng leader ay pang-elite, kahit na tumutupad siya sa kanyang pangalan, hindi na siya makakapanakit pa ng kahit sino. Nang sinubukan niyang kunin ang isang kwintas para inspeksyonin, gumagana ang kanyang kakayahan na mata ng katotohanan at nakakita ng isang bagay sa malayo. Sa una, naisip niya kung may gumagamit ng lihim na paraan pero masyadong maliwanag ang ilaw para dito. Nang siya ay maglakad patungo dito, sinasabi ng sistema na nadiskubre niya ang isang nakatagong dungeon. Labis siyang nagulat nito. Bumabalik tayo sa lore mode, ang mga dungeon ay nahahati sa mga grado, at sa kanila, ang pinaka-legendary at pinakakakaibang ay tinatawag na nakatagong mga dungeon. Maging ang mga manlalarong may explorer class ay halos mapaputol ang buhok sa paghahanap sa mga ito. Ang mga pasukan ay nasa mga nakakatawang lugar at dagdag pa rito, may mga kakaibang espesyal na kondisyon para makapasok. Bumabalik tayo sa ating binata, nabigla siya sa sobrang kakaibang kondisyon para sa dungeon na ito. Sa isang dungeon na karaniwang nangangailangan ng grupo para malagpasan, kailangan niyang tuklasin ito mag-isa. Pero sin embargo, sasabi niya na hindi ito magiging sulit kung hindi ganoon. Nang makita niya na ang mga gantimpala para sa nakatagong dungeon na ito ay hero grade, naiintriga siya na tatapusin niya ito kahit ano paman. Isa sa mga veterano ng larong ito, si Fried, ang nagsabi na ang pagpasok sa isang nakatagong dungeon ay parang paghiga ng ulo mo sa bunganga ng isang mandaragit. Maraming manlalaro ang sang-ayon sa ideya na kapag bumaba ang iyong pagbabantay sa isang hayop, agad nitong isasara ang panga at huhugutan ng ulo mo. Ang nakatagong dungeon ay parang isang mandaragit na nakasuot ng kamuflahe, naghihintay na pumasok ang biktima nito sa bukas nitong bibig. Balik tayo sa ating binata, pumasok si Kaiser sa dungeon ngunit tinamaan siya ng debuff na nagdudulot ng tunnel vision. Gayunpaman, nag-activate ang kanyang katangian bilang bayani na nagwawala sa sumpa at ibinalik ang kanyang 20x20 na paningin. Ang bastos na pagtanggap ay lalong nagpasigla sa kanya. Isang goblin na nakasuot ng hoodie ang nagsalita, tinatawag siyang matapang dahil pumasok siya sa kanyang lungga ng walang takot. Pagharap ng harapan, nakikita ni Kaiser ang lahat ng nakakatakot na bangkay na goblin at mga gagamba, at agad siyang nakaramdam ng kilabot. Nang makita ang reaksyon niya, mas naging kampante ang shaman goblin at nagsimulang tumawa ng baliw-baliw. Ngunit, nagulat ang ating binata nang mapagtanto na siya ay isang kilalang boss. Kahit na ito ay isang mataas na antas na dungeon, ang isang kilalang boss ay napakalayo sa kanya. Naalala niya ang mga gantimpala na nakuha niya sa pagkatalo sa dragon at nagsimulang manginig sa kung ano ang makukuha niya ngayon. Pagkatapos, nagsimula ng mag-monologue ang goblin, nagtatanong kung paano sa wakas natuklasan ng tao ang lugar na ito. Nakikita niyang hindi isang manlalakbay si Kaiser at napapansin pa na may halo-halong iba't ibang aura sa kanyang katawan. Nakakagulat na mas matalino pala ang goblin kaysa sa itsura niya, kaya't seryosong sinabi ng shaman na hindi makakaligtas si Kaiser dito. Sa ganitong paraan, inilalabas niya ang kanyang hukbo ng mga patay, ngunit nakatayo lang ang ating binata doon at bumabawi na sasabihin na tuturuan niya ang halimaw ng isang leksyon. Sa paggamit ng kanyang kakayahang backstab, pinapayuhan niya ang shaman na laging maging alerto ang isang ranged fighter kapag nakikipagbakbakan sa isang melee fighter. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa likod ng shaman, ngunit handa na ang halimaw at basta na lang itinatapon ng isa sa kanyang mga kaluluwang sundalo sa kanya na nagdulot ng pagsabog nito. Ngunit biglang nawala ang ngiti sa mukha ng shaman nang muling lumitaw ang ating bida sa likod niya na may dalang atachi. Nakita ang kutsilyo sa kanyang kamay, napagtanto ng shaman na siya ay naputol. Kaiser tinutukso siya, pinaalalahanan ng goblin na sinabi na niya sa kanya na maging alerto.
Pagkatapos, seryosong nililipad ng Goblin Necromancer ang mas marami pa niyang sundalo papunta sa ating binata. Samantala, madali niyang naiiwasan ang mga missile ng halimaw dahil madali niyang matutukoy ang direksyon ng atake at kung ano ang balak gawin ng basura. Sa sandaling iyon, napilitan si Kaiser na maipit sa pader. Nagsimula ng magdiwang ang shaman, sinasabing ito na ang katapusan at pinaputok pa ang mas marami niyang mga sundalong patay na nagbubuga ng explosion. Inis na ng shaman na itim ang dila nito, halatang nadidismaya na hindi nito nakuha ang pagkakataong mahuli ang isang kawili-wiling test subject ng buo. Sinasabi ni Jahad na siya ang may kasalanan sa pagiging padalos-dalos at mayabang nito. Nawawala agad ang kampante nitong ngiti nang biglang niyayakap siya mula sa likod ng lalaki na akala nitong patay na. Hindi siya tumitigil doon. Yumuko siya at pinaalalahanan ng shaman na hindi na nito magagamit pa ang anumang kasanayan nito. Nagpasya siyang magpakasaya muna, inilalayo ang kutsilyo at sa halip ay sinimulan siyang sakta ni Jahad gamit ang kanyang mga kamay. Isang matibay na suntok ang nagpapalipad sa payat na shaman, sumalpok ng malakas ang likod nito sa pader. Humihikbi ang nilalang, marahil hindi pa nito naranasan ang ganitong uri ng pang-aapi noon. Nakatayo dito na matatag at hindi sumusuko, ipinapakita ni Kaiser kung sino talaga ang tunay na boss dito. Jahad na nanatili sa kaunting dangal na natitira na sinasabi na balang araw ay gagantihan nito ang kahihiyang ito. Sagot ni Kaiser ay isang malinis na suntok sa bato na nagpatalsik sa dangal nito. Sinasundan niya ito ng sunod-sunod na serye ng mga suntok hanggang sa humingal ang shaman at humiling na magpahinga muna. Saka, may audacity pa ang pangit na nilalang na ito na bigyan siya ng leksyon, sinasabing ang karahasang tulad nito na sumisira ng buto ay dapat ilegal, kaya mali ang kanyang ginagawa. Tumingin lang si Kaiser dito, sinusubukang intindihin kung anong klase ng script ang ipinrograma sa boss na ito. Ang takot na ito ay hindi tumutugma sa imahe ng isang bayani na espesyal na boss ng dungeon na inaasahan niya. Maliban sa naunang pagsabog ng bangkay na kayang pumatay ng top explorers ng isang bagsak, hindi nakakabilib ang itim na shaman na goblin. Habang nag-iisip si Kaiser ng sandali, tahimik na inaayos ng shaman ang mga sirang buto nito. Pagkatapos ay umatras ito, lumilikha ng distansya at iniwan siyang nakanganga sa gulat. Bumabalik agad ang kumpiyansa ni Jahad, sinasabing ang pag-urong ay isang planadong hakbang para pababain ang kanyang depensa. Isang madilim na ngisi ang kumalat sa mukha nito habang ang itim na ulap na nagmula sa espesyal na katangian ng shaman ay nagsisimulang lumunin ang paligid nila. Si Kaiser ay nakatanggap ng babala mula sa sistema na pansamantalang pinapataas ang ranggo ng boss dahil sa katangian nito. Hindi siya masyadong nag-aalala. Sa kanyang isipan, kahit tumataas ang ranggo ng isang talunan na heroic, talunan pa rin siya. Sabi nga niya, hindi siya tatayo dyan at hayaang matapos ang pagbabago, lalo na't karaniwang kailangan ng buong raid team para mapabagsak ang mga heroic plus na kalaban. Kaya siyang bumilis ng todo, hanggang tapusin ito bago pa umakyat ang laban sa mas malalang antas. Bago ang laban, inilagay niya ang lahat ng puntos sa lakas, nilampasan nito ang 100. Bukod pa rito, ang set ng mandirigma ay nagbibigay ng dagdag na pinsala laban sa mga goblin at katulad ng mga halimaw, pati na rin ng dagdag na lakas laban sa mga boss. Maaaring matibay si Jahad Black pero ang ganitong uri ng raw damage ay hindi iniinda ang tibay. Binababa niya ang malaking espada sa isang matibay na hampas at hiwa nito ang Goblin Shaman ng hatiin sa dalawa. Bilang unang naglakbay na nakasakop dito, nakakakuha siya ng gantimpala na may heroikong grado. Sa wakas, may tamang kagamitan na tulad ng balabal ng shaman at isang orb na naglalaman ng kaluluwa nito. Pagkatapos ay napansin niya ang isang kakaibang bagay na may label na Trace of a Forgotten Plant na walang nakadikit na grado. Kahit ang paglalarawan nito ay malabo, naaalala niya ang mga hindi kilalang drop item tulad ng mga dati sa Demrock. Isinusuko na niya yon, nagtutuloy siya sa huling gantimpala. Sa unang tingin, akala niya ang hindi kilalang monster card ay nagbibigay ng dagdag sa stats o isang enchantment. Ngunit nang i-click niya ito, lumalabas ang isang guardian card na may heroic grade na nagpapatawag sa Goblin Shaman mismo upang protektahan ang gumagamit. Biglang nawala ang kasiyahan ni Kaiser. Hindi siya masaya na may pangit na goblin na sumusunod sa kanya. Mas gusto sana niya yung mas cool tulad ng mga dragon o tiger na bantay ng dati niyang mga kasamahan. Gayunpaman, nagpasya siyang subukan ito sa halip na maghusga ng mabilis. Sa halip na Jahad Black ang Dark Shaman, ang lumabas ay ang Jahad Black Pokemon Collector Edition. Ang maliit na plush na bersyon ay kumikindat ng naguguluhan, nakatingin sa parehong tao na minsang sinubukan itong patayin, pero ngayon ay nakatayo si Kaiser ng mas mataas dito. Kaiser na papikit sa mukha sa maliit na clown na di umano ay kanyang tagapag-alaga. Ang pinakamaliit na magagawa ng mga developer ay gawing nakakatakot ito. Baby Black bumaba sa sahig na halatang nalulungkot, nagagalit sa simpleng pag-iisip na maglingkod sa isang maruming tao. Hindi rin nakakatuwang mga katangian nito, nasa unahan pa ang Bully the Weak at Opportunist. Nagsimula ang tagapag-alaga na may napakababang katapatan na nagpaparamdam sa nakakainis na maliit na engkanto na mas parang parusa kaysa gantimpala. Mas lalo pang pinapalala ng sistema na hindi magdadalawang isip ang maliit na traidor na saksakin siya sa likod kapag may pagkakataon. Isang sulyap lang sa mapagmataas na maliit na mukha ni Jahad ang nagsasabi kay Kaiser na hindi niya maaaring hayaang gumala-gala ang bagay na ito nang walang bantay. Dahan-daang nilalakad ng ating binata ang maliit na tagapag-alaga. Habang papalapit ang matipunong tao na may malinaw na layunin, tinatanong ng maliit na salbaha kung ano ang balak gawin ng isang maruming tao sa isang tulad niya na may kadakilaan.
Tumingin lang si Kaiser. Ang kapal ng mukha nitong pangit na Pokemon na tawaging marumi ang kanyang master ay halos kahanga-hanga. Mabilis na naputol si Jahad na pagtanto na maaaring nalampasan na niya ang hangganan. Napagpasyahan na kailangang agad itama ang walang kwentang shaman. Ipinakikilala ni Kaiser ang tunay na kahulugan ng salitang master sa pamamagitan ng isang napaka-aktibong pagsasanay. Di nagtagal, ang malutong na tunog ng masigasig na pag-aaral ay umalingaw-ngaw sa kuweba at unti-unting tumaas ang mga puntos ng katapatan ni Jahad, isang masakit na aral sa bawat pagkakataon. Matapos ang mahabang paglalaro, sa wakas ay bumaba na ang ating pangunahing tauhan mula sa kanyang kwarto. Tumingin siya sa labas ng bintana, nagulat na nakikita niyang papalubog na ang araw at nagugutom na siya. Tulad ng isang dedikadong gamer, bumaba siya para tanungin ang nanay niya kung may natira pa, pero sa halip, nakita niya ang kanyang kapatid na nakahiga sa sofa, nagkakape at kumakain ng huling bag ng chips. Gusto niyang tawaging talunan siya, pero bilang kapwa walang buhay, pinipili niya ang kapayapaan. Umupo sa tabi niya sa sofa, tinatanong kung ano ang pinapanood niya. Halos maputol ang hininga niya nang sabihin niyang naglalaro rin siya ng GOS. Mukhang uso na ito ngayon at lahat ay naglalaro na at nasa level 71 na siya. Nabibigo si Doyon nang marinig yon dahil ibig sabihin yon matagal na siyang naglalaro. Pero hindi naman talaga. Nakuha niya ang level na yon sa loob ng 6 na buwan dahil may kaibigan na nagdala sa kanya buong paraan. Nagtataka, tinanong niya kung talagang matagal ang abutin para maabot ang level 70 mag-isa. Walang awa pa rin, sumagot siya na humihina ang progreso kapag paminsan-minsan mong hinahawakan ng lupa sa halip na mamuhay sa isang gaming pod ng 10 oras araw-araw. Hindi makapagpasya si bro kung dapat ba siyang ituring na insulto o papuri. Sa oras na yon, nagpalit ang livestream sa isang segment ng balita tungkol sa Hero Guild. Kumikilala ng kanyang kapatid na babae na ito ang pinakamataas na guild sa mga kabataang katulad niya kahit na nakikipagkumpetensya pa sa kasikatan ng Milisaw. Walang kwenta sa kanya yon dahil hindi man lang pumapasok sa top 10 na leaderboard ang guild. Lumalabas sa screen ang Guildmaster na 10 sa 10. Pinapaliwanag niya na ang kasikatan ng Hero Guild ay walang kinalaman sa mga tagumpay. Ang mga lalaki ay talagang gwapo lang. Habang halos nananabik siya kay Guildmaster Verza, tinatawag itong pinakamatibay na guild para sa mga babae, nakatitig si Doyon sa screen. Maliban sa simpleng K-pop boy na itsura ng lalaki, hindi niya nakikita ang hype. Iginiit ng kanyang kapatid na gwapo at astig ang lalaki. Dalawang salitang hindi kailanman sasabihin ng isang babae sa kanyang kapatid. Naiinis, naisip ni Doyon na matapang ang sinasabi mula sa isang taong hindi naman masyadong gwapo na ang pinakamalaking talento ay umupo lang sa sofa buong magdamag. Sinasabi niya na sumisikat ang YouTube channel ng guild nila dahil sa aura ni Verza. Tumingin si Doyon sa kanya ng naguguluhan, kaya pinaliwanag niya na halos lahat ng guild ay nagla-live sa YouTube para makakuha ng panunood. Ang malalaking pangalan ay regular na kumikita ng milyon-milyon. Sobrang nakabibingi yon dahil ibig sabihin yon ay malamang kumikita sila ng seryosong pera. Sinasabi niya na malamang kumikita ang lalaki ng 1 bilyong piso bawat buwan mula lang sa YouTube. Nang marinig yon, tuluyang nawala ng malay si Doyon habang kinakalkula kung ilang bucket ng KFC ang mabibili niya gamit ang ganong kalaking pera. Nang pakiramdam niya ay tuluyang natalo na siya ng gwapong bata, bumaba siya sa kanyang kwarto at muling nag-login para takasan ang realidad. Sa pagkakataong ito, naisip niyang i-record ang kanyang paglalaro, umaasang makakakuha ng mga magagandang clip para sa sarili niya. Gising na rin si Jahad, masaya at bati ng magandang umaga sa kanyang amo. Ang tingin ni Doyon ay nagpapaalala sa maliit na duwende na nakakalimutan niya ang tamang paraan ng paggalang at ang paggamit ng nararapat na paggalang kapag nakikipag-usap sa kanya. Nagsimula ng pawisan si Jahad, pero pinili ni Doyon na patawarin ang shaman. Itinapon niya ang balabal sa kanya para may maisuot dahil hindi niya ito magagawang isuot sa sarili sa ngayon. Sa halip na magpasalamat, nawala ng katapatan ng munting pasaway at nagsimulang magplano na saksakin siya para makalaya. Isang munting paalala ng nakaraan, ngunit agad itong napapawi at nagpapakita si Jahad ng tamang pasasalamat sa kabutihan ng kanyang master. Pagkatapos ay tinatanong niya kung ano ang kanilang plano. Sinasabi niya na marami pa silang kailangang gawin. Lumipat sila sa ibang bahagi ng kuweba kung saan mariing pinaslang niya ang lahat ng mga goblin. Hindi maiwasang makaramdam ng kaunting awa si Jahad sa kanila. Pagkatapos mag-ayos, iniutos niya sa kanya na subukan ng isang bagay na bago. Inutusan niya ang shaman na bitawan ang lahat ng nakuhang yaman at subukang buhayin muli ang mga goblin na kanyang pinatay. Inilalagay ng mangkukulam ang lahat sa gilid at bomb-abato ng isang spell na sobrang seryoso para sa kanyang nakakatawang maliit na mukha. Sa gulat, ito ay gumagana at isang pulang goblin ang bumangon mula sa lupa. Ulit-ulit ni Jahad ito ng 2 beses pa at tiniyak na ito na ang hangganan ng kanyang hukbo sa kasalukuyang kalagayan niya. Kahit na, ang ideya ng pagkakaroon ng isang hukbo ng mga patay na nagbubukas ng kanyang interes dahil mas nagiging kapaki-pakinabang ang shaman kaysa sa inaasahan niya. Nang hindi na naghihintay ng pahintulot, sinimulan ng shaman na utusan ang kanyang mga naibang buhay na sakop, hindi alintana ang kanyang amo. Nang tanungin niya kung ano ang ginagawa nila, masaya niyang ipinaliwanag na hindi niya kailangang dalhin ang lahat ng nakulimbat habang naglalakad sila. Yung batang pasaway agad na nagtutulak ng gawain kapag na-unlock niya ang mga alipin ay nakakainis. Sinasabi niya kay Jahad na balak niyang mag-farm ng mga elite na halimaw pagdating niya sa level 2. Sinalubong siya ni Jahad na sinasabi ng basta-basta na alam na niya kung saan nagtitipon ng mga elite. Mukhang tamad na tamad sila kaya madalas ay nagkakatipon-tipon lang sa isang lugar. Nang marinig yun, malaki ang ngiti ng ating batang lalaki dahil may napakagandang ideya siya.
Matapos marinig na sobrang tamad ang mga elite na mob na magkaisa sa isang lugar, nakabuo si Kaiser ng isang plano. Sa tulong ni Jihad, nilakad niya ang kagubatan at natagpuan ang perpektong pook panghuhuli. Nakakita sila ng kampo ng mga halimaw na kahawig ng mga goblin pero medyo mas humanoid. Tiniyak ni Jihad sa kanyang master kung ito ba ang kanilang hinahanap. Isang baliw ng ngiti ang umusbong sa mukha ni Kaiser nang makita ang kampo. Nang mahanap ang kampo, nagsimula ang biglaang misyon na pagsubok ng mga mandirigma. Ang pagtapos nito ay maaaring magbigay sa kanya ng 100 ginto, ilang karanasan sa kasanayan, at isang ticket para sa intermediate na kasanayan. Kung may mga gacha ticket na kasali, alam mong gagawin niya ang lahat para makuha ang mga ito. Hindi na siya nag-aksaya ng oras sa 48 oras na limit, tinumbok niya ang kampo, pinapaalam sa mga elite mobs ang kanyang presensya. Hindi na kailangang magpanggap na matalino, diretso na siya sa laban. Sa papuri ng mga elite mobs, hindi sila nagpatinag at agad na itinaas ang kanilang mga armas. Tinawid niya ang unang atake ng perpekto ang timing. Gamit ang kanyang angular momentum, umatake si Kaiser mula sa itaas. Habang nakatago pa ang kanyang malaking espada, ginamit niya ang kanyang tuhod para tumama ng malakas sa pangit na mukha ng halimaw. Marami siyang nabasag ng ngipin at nawasak ang ilong ng kawawang mob. Hindi na siya tumingin pa, ang atensyon ni Kaiser ay nakatuon na sa natitirang bahagi ng kampo. Sa pagkakataong ito, walang kahirap-hirap niyang tinawag mula sa kanyang inventaryo ang ninakaw niyang taybak. Sa isang sulyap ng matinding pagtulak, pinukol niya ang 3 monster ng sunod-sunod. Ang mga ataking hindi nagdulot ng nakamamatay na pinsala ay nag-iwan ng masamang sugat na may dugo. Sa loob lamang ng ilang segundo, napababa niya ang kampo ng mga elite na mob sa isang desperadong monster na lang. Sinubukan ng kanyang pinagsama-samang lakas laban sa kasanayan sa espada ng halimaw, pinigilan ni Kaiser gamit ang kanyang kutsilyo. Nagulat ang halimaw na mapigilan ang buong sipa ng isang maliit na sandata. Maluwag ang depensa, pinagsabugan niya ng matibay na sipa sa tiyan ng halimaw, pinapawalan ng hangin sa baga ng kawawang nilalang. Upang tapusin ang bigla niyang pag-atake, kinuha niya ang kanyang pangunahing sandata. Ipinakita niya ang pulang dambuhalang espada hanggang sa kanyang makakaya at pinasigaw nito ang huling sigaw ng digmaan ng hayop. Hinati ni Kaiser ang kawawang anak ng kalikasan ng walang kahit anong paglaban. Mula sa kanyang unang pagsugod hanggang sa huling pagpatay, ilang segundo lang siyang ginamit upang mapuno ng dugo ang kampo at tapusin ang trabaho. Pinanood ni Jihad mula sa ligtas na distansya habang pinapatay ng kanyang baliw na amo ang isang elite na tropa ng walang kahirap-hirap. Hindi siya maaaring tawaging tao. Mas angkop na tawagin siyang demonyo. Si Kaiser, na parang Diablo mismo, ipinwesto ang kanyang espada sa lupa at pinalawak ang kanyang pandama palabas. Ngayon na wala na ang mga mandirigma, malapit nang lumitaw ang susunod na banta. Tulad ng inaasahan, lumabas mula sa gubat ang nakatagong field boss, ang goblin na dakilang mandirigma na si Karok. Ang kanyang biglaang misyon ay automatikong naging isang mas mataas na pagsubok, ang pagsubok ng dakilang mandirigma. Karok ay isang kilalang piniling nakatagong boss sa larangan, isang dakilang mandirigma na may pagpapahusay ng katawan at kasanayan sa berserker. Isang karaniwang manlalaro ay matatakot at magpapawis sa takot sa mob na ito, pero ang nakikita lang ni Kaiser ay isang naglalakad na bag ng mga loot. Kinuha niya ang kanyang malaking espada at tumakbo upang harapin ang nakatagong boss sa gitna ng laban. Sinubukan ni Jihad na paalalahanan siya na maaaring masyadong malakas ang soloing sa isang field boss na ganito ang antas, ngunit hindi nakinig ang kanyang master. Ang yelong war axe ni Karok ay may kasamang malupit na suntok. Sa sandaling magdikit ang kanilang mga espada, sira na ang kanyang malaking espada. Kaya't iniiwasan ni Kaiser ang direktang banggaan sa isang nakakatakot na pagpapakita ng husay sa espada. Nabigla at nalito si Karok dahil hindi niya natapos ang laban sa isang suntok. Ganoon din, naguluhan si Jihad. Isang saglit bago mabasag ng war axe ang kanyang sandata, nilero ni Kaiser ang anggulo ng kanyang malaking espada at naiiwasan ang pagkasira ng mahalagang kagamitan. Tiningala niya ang ulo niya at binigyan ng napakalaking goblin ng mapanuyang tingin. Epektibo ito ng husto. Karok itinaas ang palakol sa ibabaw ng kanyang ulo, sabik na para sa ikalawang round. Sa mas malapit na distansya, pinawi ni Kaiser ang lahat ng momentum mula sa malamig na sandata ng goblin. Nagpatuloy silang mag-away nang hindi gumagamit ng mga paboritong galaw sa paggalaw at pagtakbo. Nakatayo lang sila at nagtutulungan sa bawat suntok. Hindi pa niya nakita ang ganito sa buong 100 taon niyang buhay. Hindi siya natatadtad o napaputol dahil sa kanyang napakahusay na paggamit ng parry. Walang kahirap-hirap niyang nilulusaw ang anumang atake bago pa man ito makasakit gamit ang dalisay na kasanayan. Tulad ng alam mo, ang pagtanggap ng atake ay isang makapangyarihang ngunit mapanganib na galaw. Kung bahagyang mali ang timing, mabibigo ito. Isa ito sa iilang depensibong kakayahan na magagamit ng isang swordsman. Karamihan sa mga manlalaro ay ginagamit ito para pigilan ang inaasahang normal na kalaban. Kung tama ang kondisyon at mahusay ang gumagamit, maaaring mapigilan ng isang simpleng parry ang mga legendary na kasanayan. Dahil sa napakababa nitong tagumpay at sa kasalimuutan ng paggamit, halos walang swordsman ang gumagamit nito sa totoong laban. Sa kabutihang palad, nakuha ni Kaiser ang mataas na panganib, mataas na gantimpala na kasanayan mula sa isang mababang antas na gacha. Pagkatapos mag-expire ang cooldown ng Ruthless Strike, muling naglabas si Karok ng isa pang pagbabago sa laro na pagbagsak. Sa pagkakataong ito, pinayagan ni Kaiser na tamaan lamang ng boss sa larangan ng lupa at agad na nag-teleport sa likod ng hanggan na goblin. Sa oras na naramdaman ni Karok na papunta na si Kaiser sa kanyang gilid, nakangiti na si Kaiser habang nagdidiwang.
Pinanood ni Jihad habang madali niyang pinutol ng isang malakas na hiwa ang isang boss na dapat ay kailangan ng maraming manlalaro para matagumpay na hulihin. Sa isang walang kapantay na pagkawasak, isang buong crescent swing ang pinutol ang ulo ng malaking hayop. Napatay na ang nakatagong field boss na goblin na mandirigmang si Karok, natapos ni Kaiser ang pagsubok ng dakilang mandirigma at naitala ang tagumpay sa kanyang talaan ng pakikipagsapalaran. Pinagkalooban siya ng 200 ginto, malaking halaga ng EXP, at 2 ticket para sa intermediate na skill draw. Hindi pinapansin ni Kaiser ang iba pang mga gantimpala, agad na napalingon ang kanyang mga mata sa mga tiket ng gacha. Ipinagdiwang niya na parang isang caveman na nakaka-discover lang ng apoy. Tuwing nakikita ni Jihad ang kanyang master na sumasayaw na parang caveman, hindi niya maiwasang mahiya. Kapag nasa gitna siya ng laban, parang demonyong pinapaslang ang lahat sa kanyang daraanan. Pero sa oras na kailangan niyang kunin ang kanyang baraha, nagiging pinakawalang silbi siyang tao sa buong mundo. Ganyan ang buhay ng isang adik sa sugal. Agad niyang pinulot ang mga tiket at pinindot ang gamit sa isang iglap. Puno ng dopamine ang kanyang isipan habang nagliliwanag sa harap niya ang iba't ibang posibleng kasanayan. Ang unang card ay nagbigay sa kanya ng bihirang kasanayan sa martial arts, ang umaakyat na sipa ng dragon. Ang pagkuha ng buffer skill na ito ay napakalaki. Ang striking ay isang pangunahing kasanayan para sa mga buffer. Mayroon itong 40 segundong tagal at 40 segundong cooldown, kaya't palagi itong aktibo na nagbibigay ng dagdag na 40 pisikal na atake. Halos nagiging isang malakas na espada na walang kahinaan ng isang karaniwang espada ng parehong antas. Talagang pinalad siya ngayon. Ang kasanayang ito ay sobrang bagay sa kanya na mapapaiyak siya. Isang DPS na kayang i-buff ang sarili ay isang pangarap na wet para sa solo play. Ang pag-angat na Dragon Kick ay sadyang dagdag lang sa kasiyahan. Palagi niyang gustong makuha ang kasanayan dahil sa simpleng katotohanan na ang hitsura nito ay sobrang astig. Bukod pa rito, ang nakatagong field boss ay naglabas ng pulang leather na pang-itaas at pangbaba ni Karok, parehong hero grade na kasuotan. Kahit ang mga bihirang plus red at blue na balikat na gawa sa leather ni Karok at ang singsing na esensya ni Karok, isang hero grade na aksesorya, ay nakuha niya. Sa wakas, makakatapos na si Kaiser sa kanyang nakakaasar na goblin set para sa isang malaking upgrade. Isinuot niya ang buong set ni Karok na pula at asul na pangkalahatang mandirigma. Kasama sa mga opsyon ng set ang 10% na pagtaas sa saklaw ng slam attack, 6.5% na pagtaas sa melee damage, at dagdag na 4 sa lahat ng stats. Nasuot ang buong set na may dalawang kulay ay tiyak na isang pagpapaganda sa itsura. Nagbigay si Jihad ng papuri sa kanyang amo at inamin na minsan talaga namang nakakatakot si Kaiser. Tinanggap niya ang takot ng kanyang alagad bilang isa pang papuri. Minsan, natatakot siya sa sarili niya kung gaano siya kaganid. Nakikita si Kaiser na nagmamalaki sa kanyang kayabangan, hindi na nagdalawang isip si Jihad na makipag-usap ng seryoso sa lalaki. Nahatid ang kanyang pagmamalaki nang may isang notifikasyon na bumaba ang katapatan ng maliit na goblin ng 1 punto. Alam niyang sinadyang insultuhan siya ng maliit na gogo, pinakita ni Kaiser ang kanyang espada at pinaalalahanan si Jihad na huwag lumabag sa utos kung nais niyang mabuhay pa. Sa kabutihang palad, ang takot ay isang napaka-epektibong pampataas ng katapatan pagdating kay Jihad. Sa pagtupad ng kanyang layunin, wala nang kailangang gawin pa sa nakakalungkot na kagubatan na ito. Panahon na para umalis. Kahit na napatay na niya ang isang nakatagong field boss, gustong-gusto pa rin ni Mr. Rank isa namang huli ng panibagong premyo. Nakuha na niya ang isa, kaya't ituloy na lang ang streak ng pagpatay. Pero bago makapunta sa susunod na lungsod, kailangang daanan ni Kaiser ang pagsubok ng kontinente muna. Sabay na, ang pagsubok ay isang paghahanap sa field boss para talunin si Spider Queen Elisa at umabot sa level 24. Ang tinatawag na Spider Queen ay lumalabas sa kanlurang gubat. Tulad ng iba pang mga field boss, palaging puno ng mga manlalarong nagsusubok ng kanilang swerte ang pasukan sa kanyang kuweba. Sa kasalukuyan, may sapat na bilang ng tao na nagtipon para sa susunod na spawn sa loob ng mga 10 minuto. Narinig nila na ang huling spawn point ay nasa isang lugar, may pagkakataon na uulitin ng Reyna ang parehong pattern. Hindi matiyak, maaaring mula sa kanluran o hilaga lumitaw ang boss bago pa man magsimula ang laban sa Reyna, narating ni Kaiser ang lair na nabalutan ng mga sapot. Tinanong niya ang walang buhok na goblin kung alam niya ang tiyak na spawn point. Tinawag ni Jihad ang Spider Queen na isang monster ng bagong henerasyon, kaya hindi niya talaga kilala ng mabuti. Medyo nadismaya si Kaiser. Akala niya alam ng maliit na lalaking iyon ang kagubatan ng buong buo. Sa huli, nanatili si Kaiser sa parehong laro ng hulaan gaya ng iba pang mga manlalaro. Kung saan man siya maaaring sumibol, palagi niyang magagamit ang backstab para mapalapit. Sa kabutihang palad, na-activate ang kanyang katangian na Slayer at binigyan siya ng hindi patas na kalamangan laban sa lahat. Ibinunyag ng katangian ng spawn point ni Spider Queen Elisa sa kanyang isipan. Isang magandang sorpresa, pero medyo kakaiba rin. Hanggang sa alam niya, hindi niya nakuha ang titulong Slayer para sa mga halimaw na Spider type. Pwede bang ang Slayer ay nalalapat sa mga boss na hindi ko pa napapatay? Kung mag-activate ito sa kahit anong uri ng boss monster, kailangang sobrang sira na ng trait na ito. Kailangan niya itong subukan pa ng ilang beses sa hinaharap. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang field boss na malapit na niyang patayin. Sa kasalukuyan, ang kanyang kagamitan ay sadyang ginawa para kontrolin ang maraming field boss hanggat maaari. Pagkatapos lumipas ang 10 minutong spawn timer, naglaho si Kaiser, iniwan ng iba pang mga manlalaro sa alikabok. Dinala niya ang kanyang sarili sa likod mismo ng mabalahibong truck ni Spider Queen Elisa.
Dahil walang ibang manlalaro sa paligid ng madilim na kuweba, magkakaroon siya ng maraming espasyo para magpakawala. Ang kombinasyon ng kanyang katangian na Slayer at Backstab ay sobrang epektibo. Kasama niya si Jihad na na-transport. Yung maliit na batang lalaki ay patuloy na namamangha sa lahat ng mga gimmick ng kanyang master. Nakatayo sa harap ni Spider Queen Elisa na kamakailan lang ay napag-alaman ang kanyang presensya, nagulat siya sa laki ng field boss. Ang dambuhalang gagamba ay sumigaw ng kanyang pangalan na parang isang Pokemon habang sumugod sa nag-iisang manlalaro. Naramdaman niya ang kalaban kaya tumakbo si Kaiser palayo sa kanyang daan. Nang makabuo siya ng sapat na distansya, ginamit niya ang backstab at naglaho sa hangin. Medyo nahuli si Reyna ng ahas sa pag-ikot upang depensahan ang sarili. Kaiser ay nakahanap lang ng perpektong katrabaho sa pagsasanay para sa kanyang bagong umaakyat na Dragon Kick. Ang pinsala ay tumaas dahil sa epekto ng kanyang set option na nagdulot ng 6% dagdag na pinsala. Mas importante pa, tama siya. Ang astig talaga tingnan. Nagbigay siya ng sobrang dami ng pinsala na nagpasakit sa buong mata ni Elisa. Bigyan mo siya ng panyo sa mata at tawagin siyang Lisin. Yung isang sipa ay nagdulot ng pinsala na katumbas ng isang panghuling kasanayan. Pinadali nito ang Reyna ng ahas na tumakbo ng mabilis sa kuweba, bumagsak ng mukha sa lupa. Ayaw siyang pabayaan, kinuha ni Kaiser ang kanyang bastardo na espada at tumakbo ng mabilis. Malaki na ang nasira kay Elisa at nahihirapan na siyang makarecover. Nakatigil dahil sa unang sugat, nakatayo lang siya habang hinihiwa-hiwa ni Kaiser siya na parang sariwang karne. Kung walang abiso ng pagkamatay, hindi siya tumigil sa isang panig na pag-atake, pinataas ang bilis niya sa isang bagong antas. Ginamit ni Kaiser ang kanyang kasanayan sa pagtama upang palakasin ang kanyang lakas ng isang nakakatawang halaga. Ang pagtaas ng lakas ay ramdam na ramdam. Mas mabigat at mas nakakatakot ang kanyang presensya. Bawat bakas ng galit ng Reyna ng gagamba ay naging takot habang nararamdaman niya ang pamilyar na enerhiyang umaakyat sa loob ng kanyang umaatake. Pinatawag ni Kaiser ang mas malaking at mas matinding dragon na gawa sa enerhiya ng I-activate ang Ascending Dragon Kick. Pinukol niya ng paa ang ulo nito upang gawing gatas ang utak ng dambuhalang halimaw. Ibinato ni Elisa ang masangsang na bile habang nawawala na ang pag-asa na makaligtas. Ang lakas sa likod ng kanyang paa ay niyayanig ang lupa at ang buong sistema ng kuweba. Nagtago si Jihad sa likod ng isang bato mula sa ligtas na distansya. Nagsisi siya para sa mga halimaw na nakatagpo ng kanyang amo ngayong araw. Huling-huli na ang Spider Queen, tiningala si Kaiser na may mapagkumbabang mata. Nagsimula ng mainis si Kaiser sa paulit-ulit na pagtawag ng Spider sa pangalang Elisa na parang sirang plaka. Ngayon na halos tapos na ang laban, pumatay ang kanyang malupit na ugali at nagsimula siyang magpapa bear feasting. Maaaring hindi niya maintindihan ang wikang tao, pero ramdam ng Reyna ng gagamba na malaki ang paakit na naghihintay sa kanya. Nakikinig si Jihad sa tunog ng mga kamao ng oso na sumasalpok sa laman ng halimaw. Ang kalupitan ng kanyang master ay nagdulot sa kanya ng PTSD. Hindi siya bihasa sa pagkastigo ng mga kamay na iyon. Umiinit ang mga kamay ni Kaiser ng isang dosenang suntok bawat segundo, unti-unting binabawasan ang HP ng gagamba. Nang marinig ang walang tigil nitong pag-iyak ng pangalang Elisa, naalala ni Jihad ang nakaraan. Nabalitaan na niya ang pangalang iyon dati. Nang mapagtonto niya, tumakbo siya sa labanan at nervyosong humingi sa kanyang amo na itigil ang pambubugbog. Nagsalita siya ng may pag-aalinlangan at nakiusap sa lalaki na itigil ang mga suntok. Hindi isang walang awang halimaw si Kaiser. Inantok niya ang tawag ng goblin at lumingon. Lumapit si Jihad kay Elisa na luhaan habang sinubukang buksan ang mga mata nito. Halos hindi na makakita ng maayos sa kakulangan ng lakas, nahirapan ng Reyna ng gagamba na makilala si Jihad. Binaba niya ang kanyang balabal upang ipakita ang kanyang kalbong ulo para maalala niya. Nang makilala niya kung sino ang nasa harap niya, napawi ang luha ng pagpapahinga sa dambuhalang gagamba. May kasaysayan ng dalawang boss na ito na nag-ugat noong 150 taon na ang nakalipas. Noon, maliit at cute lang siyang spiderling. Palagi niyang sinasabi ang pangalan niya, Elisa. Hindi pa niya nakita noon ang isang uri ng gagamba na tugma sa paglalarawan niya. Sa isang impulsong desisyon, hiniling niya sa gagamba na sumama sa kanyang mga paglalakbay at agad naman itong pumayag. Nandyan si Elisa sa bawat gabing puno ng pag-aaral at eksperimento. Napansin ni Jihad na medyo plain ang tunog ng pangalan niya, kaya nagdagdag siya ng isa unahan nito. Masaya si Elisa na makatanggap ng bagong palayaw mula sa kanyang bagong kaibigang goblin. Sa simula, nahirapan siyang bigkasan ang buong pangalan niya, pero pinili ni Jihad na tawagin siyang Elisa mula noon. Isang araw, kailangan siyang umalis papunta sa isang lugar na hindi angkop para sa isang walang laban na maliit na gagamba. Mapanganib ito para sa kanya, lalo na para sa kanyang munting kaibigan. Bago umalis, nangakong babalik siya agad-agad. Matyaga niyang hinintay ang kanyang kaibigan, hindi kumilos mula sa kanyang kinalagyan. Nakatayo si Elisa na matagal na hindi alam kung gaano katagal, ngunit hindi na bumalik ang kanyang kaibigan. Ang mga araw ay naglaho at ang buwan ay humupa. Mula pagsikat ng araw hanggang pagbagsak ng buwan, nagtiyaga siya. Isang taon ang lumipas at patuloy siyang naghihintay. Lumipas ang isang dekada at siya'y naghintay. Lumipas ang 100 taon at siya'y patuloy pa ring naghihintay. Pinagpatuloy ni Elisa ang paghihintay sa araw na hindi kailanman darating, isang pangakong hindi kailanman matutupad. Sa huli, napagod na ang kubo na kanyang tinatawag na tahanan dahil sa paglipas ng panahon. Sa huli ay bumagsak ito, at napilitan si Elisa na magtungo sa kanlurang gubat. Pagkatapos ng higit isang siglo ng paghihintay, nagpasya siyang magpasya at nagtungo sa lugar kung saan niya unang nakilala ang kanyang kaibigan.
Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalang ibinigay sa kanya ni Jihad upang hindi niya makalimutan. 150 taon ang lumipas, muling nagkita sina Jihad at ang batang si Elisa. Nagpalitan na sila ng sukat, ngunit nananatili ang kanilang mga damdamin at alaala. Pagkatapos marinig ang kwento ng Goblin, ang narinig lang ni Kaiser ay si Jihad ay isang walang kwentang tao na iniwan si Elisa. Binabayan na Goblin na walang buhok ang sandaling tumingala upang tingnan ang kanyang amo, pagkatapos ay muling umiiyak para sa kanyang matagal nang nawalang kaibigan. Ang pagkikita nilang ito ay nagbubunsod ng isang simpleng tanong. Hindi siya nawala ng 1 o 2 taon lang. Siya ay nawala sa larawan ng 100 siglo. Bakit ganoon? Talagang hindi masabi ni Jihad ang dahilan. Sa ngayon ay lampas na sa kanyang kakayahan ang magbahagi nito. Hindi masyadong natuwa si Kaiser sa kanyang mailap na sagot. Gayunpaman, ang Maginoo Goblin ay nakapagpasensya lamang at humingi ng paumanhin sa hindi niya may bahagi ang ilang mga lihim. Nakita ang pagiging tapat ni Jihad, hindi na niya ito pinilit pa. Ngayon na narinig niya ang nakakalungkot na kwento tungkol sa reyna ng gagamba, hindi alam ni Kaiser kung paano magpapatuloy. Ang kanyang misyon sa pagtatapos ay patayin si Elisa. Hindi niya maaaring iwasan ang isang mahahalagang misyon at ipagpaliban ang kanyang progreso. Sa kabutihang palad, parang may paraan si Elisa upang makatulong. Ikinwento niya ng masigla kay Jihad ang alam niya sa wikang halimaw. Nang marinig ang plano niya, tumanggi si Jihad na pag-isipan ito.